Mainit ang hapon sa Tondo nang bumaba si Elias Ordonez mula sa jeep. Medyo kumikirot na ang tuhod niya sa bawat hakbang, pero sanay na siya sakit. Mas madali pa iyon tiisin kaysa sa bigat na mga alaala sa likod ng kanyang mga mata. Bitbit ang isang supot ng murang gulay, mabilis siyang naglakad papasok sa makipot na eskinita, paikot sa mga nakasampay na damit at sa amoy ng pinipritong tuyo. Pagdating niya sa maliit na barong-barong, nagawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, sumalubom agad ang mahina ngunit pamilyar na boses. "Elias, ikaw na ba yan?" Tawag ni Lola Nerissa. Ang ina niyang payat na at halos hindi na makatayo ng walang saklay. "Opo ma, ako to," sagot niya. Pilit pinapagaan ang tono. "May nakuha akong talong at pechay sa palengke. Binigay ni Aling Doray. Pagkukuluan ko mamaya para sa gamot mo." Nakangiti ngunit halatang pagod si Lola Nerissa nang sumilip ito mula sa lumang kurtinang nagsisilbing pintuan. Nanginginig ang kamay nito habang umaabot sa bayong. "Wala na bang mas mabigat na trabaho, anak? Hindi ka na bimabata. Kanina may narinig akong sabi ng kapitbahay mo. Dati ka raw? Ano ba yon, sundalo?" Saglit na napahinto si Elias. Nasanay na siyang umiwas. Mga chismis lang yon, ma." Pag-iwas niya, sabay lapit at marahang inalalayan ang ina paupo sa lumang monoblok. "Masaya na ako rito. May trabaho sa sari-sari store. May extra sa palengke. Basta may pambili ng gamot mo, ayos na o." Sa kanto, ilang metro lang ang layo. Kitang-kita mula sa maliliit na bintana ang sari-sari store ni Aling Doray Millado. May karatulang kupas sa harap. "Doray Store, pautang pwede basta kilala." Kinabukasan ng umaga, maaga pa lang ay naroon na si Elias, nag-aayos ng mga soft drink sa lumang ref at nagbubuhat ng kahon ng noodles. "Elias, pakikuha nga yung sako ng bigas, yung mas maliit lang," utos ni Aling Doray, na halatang nasanay na sa tulong niya. "May parating na suki, ayaw nyo na uubusan." "Opo, Nay Doray," sagot ni Elias, sabay buhat sa sako na parang wala lang, kahit kumikirot na ang likod. Habang abala siya, may ilang bata sa kanto, sina Junjun, Miko at Lenlen, na nakatingin sa kanya. "Si Kuya Elias daw dati spy," bulong ni Junjun sabay tawa. "Sabi ni Kuya Tonton, kaya daw niyang manapak ng 5 tao sabay-sabay," dagdag ni Miko, namamangha. Napailing lang si Elias. "Naku, mga bata, mapapaglinis nga ng harap. Pag nadapa kayo sa kalat nyo, baka sabihin nyo kasalanan ko pa." Biro niya, sabay abot ng walis tambo. Pero sa likod ng biro, may maliit na kirot sa bibdib. Hindi siya spy, hindi rin siya basta sundalo. Siya ang aninong hindi dapat makita, isang secret agent na dati ginagamit ng gobyerno para gumawa ng mga bagay na hindi pwedeng pangalanan. Sa tanghali matapos ang mahabang umaga sa tindahan at palengke, umuwi siya sandali para dalhan ng tanghalian si Lola Nerissa. Habang kumakain sila ng simpleng lugaw na may konting gulay, nabanggit ng ina ang anak niyang si Mara Isabel. "Tumawag ba si Mara?" Talong ni Elias. Madaling araw pa lang ay inaabangan niya ang mensahe ng anak. "Kanina lang," sagot ni Lola Nerissa. "Pero sa akin lang nag-send. Sabi niya may group study daw, kaya baka late na makauwi. Huwag ka na raw maghintay." Saglit na natahimik si Elias. Alam niyang may tampo sa kanya si Mara. Alam din niya kung bakit. Nung nakaraang linggo, napansin ko panay English niya sa mga kaibigan niya sa telepono. Dagdag ni Lola Nerissa. "Ayos lang syempre, pero parang naiilang na siya pag ikaw ang nag-uusap kayo." "Normal lang sa edad niya, ma." Sagot ni Elias habang pinipisil ang kutsara. College na siya, marami ng bagong kaibigan. Ang importante, tuloy ang pag-aaral niya. Hindi na niya binanggit na minsan niyang narinig si Mara sa telepono. Mahina pero malinaw, hindi naman ex-con si Papa. Basta, komplikado. Retired lang siya. Oo, medyo may pagka-weird, pero mabait yun. Parang may kumurot sa puso niya noon. Sa gabi, pagtahimik na ang buong looban, nagsisimulang sumiksik ang mga demonyo sa kanyang isipan. Hindi demonyo ng multo, kundi ng alaala. Minsan, habang nakahiga siya sa banig sa sahig, naroon na naman siya sa lumang warehouse sa may Pantalan. Pero hindi na yan warehouse. Iyon ang huling misyon nila ni Captain Jericho Sandoval. "Elias, target sa kanan. Wala nang oras. Bitawan mo na yung hostage."
Sigaw dati ni Jericho sa alaala. Sir, may bata pa sa noob. Sagot ng mas batang Elias noon. Hawak ang radyo habang tumatakbo. Sa bawat panaginip, pare-pareho ang eksena. Putok ng baril, sigaw ng isang babaeng hindi niya kilala, at ang malakas na pagsabog na sumunod. Sa gulo, may inosenteng buhay ang nadamay. Isang amang nagkataong dumaan lang sa lugar para sunduin ang anak. Asama sa collateral yan, Ordonez. Malamig na sabi no ni Jericho pagkatapos ng operasyon. Trabaho natin to, huwag mo masyadong dibdibin. Pero dinala iyon ni Elias sa pagre-retiro niya. Doon nagsimulang bumigat ang lahat. Doon siya umayaw. Doon natapos ang pagiging anino niya. Elias, umiiyak ka na naman sa tulog mo. Mahina at pakos na tawag minsan ni Lola Nerissa nang magising ito sa ungoy niya. Bangungot lang yan. Huwag mo nang isipin. Ma, okay lang ako. Sagot niya. Pawis na pawis at hingal. Panaginip lang yon. Pero alam niyang higit pa iyon sa panaginip. Parusa iyon. Sa labas sa may kanto, doon nagtitipon tuwing gabi sina Onton Magsino, Bogs Carrion at Romer de la Viña. Ang mga tambay na parang fixture nasa dilim ng eskinita. May hawak na gin, nakaupo sa bangkong kahoy at panay ang paninigarilyo. Uy, ayan na si Kuya Elias! Bulong ni Tonton, sabay kindat kay Bogs. Yan daw yung dating ahente sagot ni Bogs. Bakit ngayon tagabuhat na lang ng sako? Sayang naman pare. Baka napaso sa misyon na trauma, singit ni Romer, tumatawa. O baka naman pinaresign kasi pumalpak. Narinig yun ni Elias habang dumadaan siya pauwi. May hawak na maliit na plastik ng tinapay at sardinas para sa hapunan. Saglit siyang napahinto pero hindi tumingin sa kanila. Tahimik lang siyang ngumiti at tumango. Gabi na, mga bata pa kayo. Mahina niyang sabi, sabay alis. Umuwi na kayo sa pamilya niyo. Ano kami bata? Pasigaw na sagot ni Tonton pero hindi na ito pinansin ni Elias. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang isang maliit na papel sa lamesa. Sulat kamay ni Mara. Pa, may kailangan po akong bayaran na project sa school. Hindi ko po nasabi kahapon. Baka pwede pong mauna muna sa tuition. Huhulihin ko na lang po sa susunod na allowance. Sorry po, Mara. Pinagmasdan ni Elias ang sulat. Alam niyang hindi biro ang gastos sa olehiyo. Kaagad niyang kinabukasan ay plano ng puntahan si Mang Terry, isang supervisor sa palengke, para magtanong kung may mas mabigat pang trabahong pwede nang pasukan. Even kung ibig sabihin ay mas mahahabang oras. Pero sa sandaling iyon, umupo muna siya sa tabi ni Lola Nerissa na nakatulog na. Kinuha niya ang maliit na rosaryo sa aparador. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, bulong niya, kung may sukli pa sa buhay ko, kahit kaunti na lang, sana ibigay niyo kay Mara at kay Mama. Sa labas ng bintana, maririnig ang tawanan ng mga tambay, ang huni ng tricycle sa malayo, at ang ingay ng lungsod na hindi natutulog. Sa kabila ng lahat, ang buhay ni Elias ay tila nakapako sa isang lugar. Isang dating anino na tahimik na tumatanda. Hindi alam na sa isang hindi kalayuang araw, may taong darating na babaguhin ang takbo ng kapalaran niya. Habang humihiling si Elias ng kaunting milagro sa maliit na barong-barong sa Tondo. Sa kabilang dulo ng lungsod ay nagigising laman si Brianna Alcantara sa loob ng isang penthouse na halos puro salamin. Mula sa kama niyang queen size na napapalibutan ng mga mamahaling kurtina, tanaw niya ang buong syudad, mga ilaw, kusali at trapikong hindi tumitigil. Pero kahit ganon kaganda ang tanawin, pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang aquarium na hindi niya alam kung kailan mababasag. Ma'am, 6 a.m. na po, nakaset na ang itinerary ninyo para sa araw na to. Mahinhing paalala ni Clarice Javelona, ang kanyang personal assistant. Nadahan-dahang pumasok sa kwarto, bitbit ang tablet at isang tray ng almusal. Nag-inat si Brianna at marahang umupo. Wala pang make-up, nakapusod lang ang buhok at nakasuot ng simpleng silk na pajamas. Sa ganitong mga oras lang siya nagmumukhang normal. Sa oras na bumaba siya sa lobby, CEO na siya ng Alcantara Global Holdings, isang pangalan na kinafatautan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Anong nakalagay sa schedule? Mahinahong tanong ni Brianna habang sinusubukang ngumiti. 7:30 a.m. board briefing.
9 a.m. investor call, 11 a.m. lunch meeting with the construction partners, then 2 p.m. site presentation para sa relocation project sa Northville Heights. Sunod-sunod na banggit ni Clarice. Tapos may gala dinner kayo mamayang gabi with foreign investors. Napabuntong hininga si Brianna. Wala bang kahit kalahating oras na? Wala? Pwede ko pong alisin yung isang minor meeting, ma'am? Alok ni Clarice. Ramdam ang pagod ng boss niya. Pero ayaw po ni Sir Fidel Ong na mabawasan ang oras ninyo sa mga investor. Medyo mainit po siya sa numbers lately. Tumango lang si Brianna. Alam niya yon. Sa tuwing may binabanggit siyang tungkol sa charity, community centers o mga medical missions, parang palaging sumasakit ang ulo ng CFO nilang si Fidel. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa centralized aircon at ng mabibilis na yabag ng mga staff na sumasaludo, yumuyuko o tahimik na tumabi kapag dumadaan siya. Nakasuot na siya ngayon ng puting blazer at dark slacks. May simpleng hikaw at relo na sapat para magpahiwatig ng kapangyarihan. "Good morning, Ma'am Brianna." Bati ng receptionist na si Lana Mendez, sabay ngiti. "May naghihintay na po sa inyo sa conference room." Nandoon na po sina Sir Fidel at ilang board members. Sa mahabang conference table, puno na ang upuan ng mga lalaking nakakurbata at ilang babaeng naka-power suit. Nang pumasok si Brianna, tumahimik ang usapan. Tumayo si Fidel, kalbo na at may suot na salamin, bitbit ang makapal na folder ng financial reports. "Good morning everyone," magalang na bati ni Brianna, sabay upo sa dulo ng mesa. "Let's begin." Inilabas ni Fidel ang projector at nagsimulang magpakita ng graphs at charts. "As you can see, ma'am, tumataas ang kita ng ating logistics at real estate arms," maipagmamalaking banggit ni Fidel. "However, may ilang projects tayo under the Alcantara Foundation na, kung tutuusin, hindi naman nagdadala ng direct revenue." Sumingit ang isang board member, si Samir Gopez, nakaitim na suit at laging may suot na mamahaling relo. "Brianna, with all due respect, masyado nang malaki ang nilalabas natin para sa makalibreng pabahay, scholarship, at kung anong-anong community events. Hindi tayo NGO. We're a conglomerate. Kailangan kumikita ang lahat ng galaw natin." Tahimik na tumingin si Brianna sa screen. Nakita niya ang breakdown. Medical missions, feeding programs, community centers, at ang bagong relocation site para sa mga pamilyang inalis sa tabing ilog. "Samir, alam kong hindi sila direct revenue. Mahinahon ngunit matatag niyang sagot. Pero image at trust ang dala ng foundation. At higit sa lahat, tao ang pinag-uusapan dito." Umiling si Samir. "Image, yes. Pero kung sobra na, liability na yan. Lalo na yung bagong relocation site. Marami ng reklamo tungkol sa kaligtasan ng lugar. Mga lasenggo, iligal na droga, madilim na kalsada. Kung may mangyari sa mga beneficiary, tayo pa rin ang masisisi. I suggest we cut the budget and reroute it to more profitable ventures." Nakatingin lang si Brianna. Sa isang banda, may punto si Samir. Pero sa puso niya, alam niyang hindi iyon ang sagot. "Clarice," bigla niyang tawag. "Baki kuha niyong latest field report mula sa foundation team sa Northville." Agad na tumayo si Clarice, tumakbo sa labas at makalipas ang ilang minuto ay bumalik. Dala ang isang Manila envelope. "Ma'am, ito po yung report nila Engineer Paulo Rivas at Social Worker Ina Velasco. May dagdag po silang concern sa security." Binuklat iyon ni Brianna sa harap ng lahat. May mga litrato ng madidilim na eskinita, sirang poste ng ilaw at grupo ng kabataan nag-iinuman sa tabi ng kalsada. May memory mula sa barangay na kulang sila sa tanod at patrol. "Alam ko nang may issues ang kaligtasan doon," malamig niyang sabi. "Pero hindi ibig sabihin na iiwan na lang natin ang mga tao sa gitna ng problema. Nandoon sila dahil tayo ang nag-relocate sa kanila. Responsibility natin sila." Nagkatinginan ng ilang board members. Binaling ni Samir ang tingin kay Fidel na tila humihingi ng kakampi. "Brianna," mahinahong wika ni Fidel, "kung ipagpapatuloy natin to, kailangan nating dagdagan pa ang gastos sa security,
infrastructure at coordination with LGUs. Kung gusto mo, magpadala tayo ng full security team. Pero hindi mo kailangang personal na makialam. Delikado sa ganyang lugar. Ikaw ang CEO. Sandaling natahimik si Brianna. Hindi niya sinagot agad. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang isang bahagi. Paano ko malalaman ang totoo kung puro report at litrato lang ang hawak ko? Pagkatapos ng meeting, naglakad siya mag-isa papunta sa malaking glass window sa dulo ng floor. Doon siya tumitig sa mga kotseng parang langgam sa ibaba. Napansin ni Clarice na tahimik na naman ang boss niya, kaya marahan itong lumapit. Ma'am, maingat na sabi ni Clarice. Okay lang po ba kayo? Clarice, mahina ngunit malinaw na tanong ni Brianna. Sa palagay mo, alam ko ba talaga ang buhay ng mga taong sinasabi kong tinutulungan ko? Naku ma'am, syempre naman po. Mabilis na sagot ni Clarice. Ang daming yun na pong project. Pero sa totoo lang, putol ni Brianna, hindi naalis ang tingin sa lungsod. Nakapunta ka na ba sa Northville? Hindi bilang VIP, hindi escorted by security. Yung tipong simpleng tao lang, naglalakad sa kalsada, nakikipila sa tindahan. Napatahimik si Clarice. Hindi po ma'am. Ako rin, malungkot na pag-amin ni Brianna. Lagi akong nakasakay sa bulletproof SUV. May nakaabang na mga tao. May red carpet paminsan. Puro salamin ang nakapaligid sa akin, Clarice. Parang hindi ko na alam kung ano ang totoo sa labas. Sumingit ang buzz ng intercom. Ma'am Brianna, this is Jonah from security. Paalala lang po na scheduled na po kayo in 30 minutes for the investor call. Sabi ng boses mula sa kabilang linya. Thank you, Jonah. I'll be there. Sagot ni Brianna. Sabay pindot upang isara ang linya. Lumapit si Clarice ng kaunti. Ma'am, kung gusto niyo pong makita ang Northville, pwede naman po tayong mag-schedule na may full security team. Ako po ang bahala sa coordination. Umiling si Brianna. May kung anong plano na nabubuo sa isip niya. Bagay na hindi niya pa kayang sabihin ng buo. Clarice, malumanay niyang sabi, gusto kong makita ang Northville isang araw. Pero hindi bilang CEO. Gusto kong makita kung paano sila tumingin sa isang pangkaraniwang tao. Kung paano nila nakikita ang mga kalsada, ang gabi, ang takot nila. Nag-alangan si Clarice. Ma'am, delikado po yun. Mas delikado para sa kanila ang tumira sa proyektong ako ang may pirma kung hindi ko man lang alam ang itsura nito sa aktwal. Seryosong tugon ni Brianna. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako magpapadala ng walang plano. Sa gabing yun, pag uwi na sa penthouse, muling dumungaw si Brianna sa malawak na salaming bintana. Kita niya ang mga sasakyang halos magkakasabay ang ilaw, mga taong nagmamadali sa ilalim, at mga komunidad na nilalamon ng dilim. Naisip niya ang apelyido niyang Alcantara, ang bigat ng kumpanyang minana niya sa ama, at ang simpleng tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Anong silbi ng yaman kung hindi ko kayang tumayo sa parehong kalsadang tinatahak ng mga taong sinasabi kong tinutulungan ko? At sa isang sulok ng isip niya, nabuo ang tahimik na pasya. Darating ang araw na bababa siya mula sa tore ng salamin, magtatago sa likod ng simpleng damit, at haharap sa mundong matagal na niyang tinitingnan mula sa malayo. Hindi niya pa alam kung kailan, pero sigurado siyang mangyayari iyon. Habang tinititigan ni Brianna ang syudad mula sa tore ng salamin, sa ibaba namang bahagi ng parehong lungsod ay hinihintay ni Elias Ordonez ang pagdating ng jeep sa labas ng pampublikong klinika. Maaga pa, pero mahaba na ang pila. Nakaupo sa bangkong kahoy si Lola Nerissa, nakasaklay at may dalang maliit na bag na puno ng reseta. Hawak ni Elias ang number stub na ipinamahagi ng gwarde kanina pa. Anak, uwi na lang tayo. Mahinang sabi ni Lola Nerissa. Hawak ang dibdib. Baka magastos na naman to. Huwag na kayong masyadong mag-alala sa gastos, ma. Sagot ni Elias, kahit alam niyang wala na halos laman ng bulsa. Mas importante po, ma-check kayo ulit. Medyo hinihingal na kayo kahit konting lakad lang. Lumabas ang nurse at tinawag ang numero nila. Pinilit ni Elias na magpakatatag habang inalalayan ang ina papasok sa consultation room. Sa loob, isang babaeng doktor na nakasalamin, si Dr. Lirio Benavides, ang nakaupo sa desk. May mahinhing mukha ito.
pero matalas ang tingin. Sanay sa mabibigat na balita. "Good morning po," bati ni Dr. Lirio. "Si Nanay Nerissa po?" "Opo, Dok," sagot ni Elias. Medyo kinakabahan. Parang mas mabilis na pong hingalin at madalas sumasakit ang dibdib. Tiningnan ni Dr. Lirio ang lumang medical records. Pinakinggan ang tibok ng puso gamit ang stethoscope at ilang saglit ding tahimik bago nagsalita. "Mr. Ordonez, seryoso nitong bungad. Lumalala na po ang kondisyon ng nanay ninyo. Kailangan na po talaga niyang mamonitor ng mas madalas at mas mabuti kung madala na siya sa mas kumpletong ospital para sa mas advanced na gamutan. Baka kailangan na rin po ng ilang laboratory tests at maintenance na mas malalakas." Parang lumubog ang sikmura ni Elias. "Dok, magkano po kaya pangkalahatan?" Hirap yang tanong. Ayaw man pero diretso si Dr. Lirio. "Hindi ko po masabi ng eksakto, pero hindi na po ito yung tipong kaya ng simpleng gamot lang. Kailangan yung paghandaan. Kung may kamag-anak po kayong may kaya o kung may insurance." Umiling si Elias. "Wala kaming insurance, Doc. Ako lang po, extra sa palengke, saka tumutulong sa tindahan." Sumabat si Lola Nerissa. Pilit na nakangiti. "Huwag niyo na pong masyadong pahirapan ang anak ko, Doktora. Matanda na ako. Ganito talaga pag paubos na." Napakagatlabi si Elias. "Ma, huwag naman kayong ganyan magsalita." Bumuntong hininga si Dr. Lirio. "Naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Bibigyan ko kayo ng listahan na mas murang gamot at mga dapat iwasan. Pero Mr. Ordonez, kung may paraan kayong makahanap ng dagdag na kita, ngayon na po dapat. Huwag na nating hintayin na atakihin siya." Parang humigpit ang mundo sa leeg ni Elias habang palabas sila ng klinika. Ang maliit na papel sa kamay niya, puno ng gamot at rekomendasyon, ay parang listahan ng utang na hindi niya alam kung kailan mababayaran. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng katahimikan sa barong-barong. Sa lamesa, may iniwang papel si Mara Isabel, hindi sulat kamay na yon, kundi resibo mula sa eskwelahan at photocopy ng project requirements. Pababa umuuwi si Mara. Tanong ni Elias kay Lola Nerissa habang pinapaupo niya ito sa kama. "Kanina pa umalis, maaga," sagot ni Lola. "May group work daw. Pero sinabi ko na kailangan kanyang makausap tungkol sa bayarin sa school. Ayaw ko sanang ikaw na naman ang mabigla." Hindi na sumagot si Elias. Tinitigan niya ang resibo. Malinaw na nakalagay ang halagang kailangan para sa laboratory fee at project contribution. Sumabay iyon sa mga pangalan ng gamot na kailangan ni Lola Nerissa. Para siyang hinihila sa magkabilang dulo. Gabi na nang umuwi si Mara. Nakasuot pa ng simpleng blouse at pantalon. May bitbit na makapal na libro at gamit. Pagpasok pa lang, ramdam na ni Elias ang bigat sa balikap ng anak. "Pa," bungad agad ni Mara. "Kailangan ko pong magbayad ng partial para sa lab at project bago end of the week. Kundi, hindi daw po ako makakasali sa finals ni Fence." Umupo si Elias. Hawak pa rin ang listahan ng gamot. "Anak, may kailangan din tayong bilhin na gamot ni Lola. Sabi ng doktor, lumalala na ang kondisyon niya. Kailangan din natin yun agad." Kitang-kia ang mabilis na pag-ikot ng emosyon sa mukha ni Mara. Pag-alala sa Lola, takot para sa pag-aaral, at inis na matagal lang naipon. "Lagi na lang ganito." "Pa," naninginig nitong sabi. "Lagi tayong kapos. Ilang taon ka nang nagbubuhat ng sako, nagtatricycle, tumutulong sa tindahan. Pero bakit ganito pa rin?" Napayuko si Elias. "Ginagawa ko naman ang lahat, Mara. Hindi ganoon kadali. Yan na po ang problema." Singit ni Mara, halos mapaiyak. "Alam kong hindi ka ordinaryo. Naririnig ko yung mga usapan sa kanto. Dati ka raw ahente, sundalo, kung ano man. Bakit hindi mo gamitin yon para magkatrabaho sa mas malaking sweldo? Bakit parang tinanggap mo na lang na ganito tayo?" Tahimik na humirot ang puso ni Elias. Hindi niya maipaliwanag sa anak na ang mga skills na iyon kadalasan may kapalit na dugo at konsensya. "Anak," mahinahon niyang sagot, "hindi lahat ng dati kong trabaho pwedeng balikan. May mga bagay na kapag sinimulan mong muli, may maaapatan, may masasaktan. Hindi ako pwedeng kumapit sa maduming paraan para lang yumaman." "Pero pa, hindi ko sinasabing pumatay ka o kung ano paman." Umiiyak ng wika ni Mara. "Gamitin mo lang yung alam mo. Matalino ka, mabilis ka magdesisyon," sabi nila. "Pero bakit parang ikaw lang ang ayaw maniwala sa sarili mo?"
Napatigil si Elias. Sa gilid, tahimik na umiiyak si Lola Nerissa. Hawak ang rosaryo. Pasensya na pa, dugtong ni Mara, nanginginig. Pagod lang ako. Ayokong tumigil sa pag-aaral. Ayokong maging katulad ng iba rito na nakatambay sa kalsada. Pero kung lagi tayong kapos, anong gagawin ko? Gusto sana ni Elias na yakapin ang anak. Pero naunahan siya ng hiya at takot. Maghahanap pa ako ng ibang trabaho. Mahina niyang pangako. Hindi kita pababayaan, Mara. Hindi ko kayo pababayaan ni Lola. Kinabukasan, tinupad niya ang sinabi. Matapos ang trabaho sa palengke, tumuloy siya sa isang maliit na opisina ng security agency sa may avenida. May karatulang Ilustre Protective Services. Sa loob, may lalaking medyo malaki ang tiyan pero matikas pa rin ang tindig. Si Mang Tadeo Ilustre. Nakaupo ito sa likod ng desk. Nagbabasa ng dyaryo habang may pila ng aplikanteng mas bata, pawang mukhang dating bouncer o construction worker. Next! Sigaw ng staff. Lumapit si Elias. Suot ang tanging maayos na polo. Inabot niya ang lumang envelope na may mga photocopy ng ID at clearance. Name? Tanong ng staff. Elias Ordonez po. Sagot niya. Maya-maya, sinilip ni Mang Tadeo ang papeles. 50 plus ka na, ano, Elias? Tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Opo, pero malakas pa naman po ako sa field. Sanay sa operasyon. Maingat na sagot ni Elias. Kaya ako pong mag-bodyguard, magbantay sa gabi. Mag-ayos ng security plan kung kailangan. Napataas ng kilay si Mang Tadeo. Operasyon? Anong trabaho mo dati? Sa loob-loob ni Elias, kumikirot ang alaala ni Jericho at ng luma niyang ahensya. Sa gobyerno lang po, sir. Field work. Nagkatinginan si Mang Tadeo at ang staff. Tingnan mo itong isa, nakangising pulong nito. Feeling action star. Seryoso pa rin si Elias. Hindi po ako nagbibiro. Marunong ako sa basic tactics, surveillance. Elias, putol ni Mang Tadeo. Hindi ako magdududa na may alam ka. Pero ang hinahanap ng clients ngayon, mga batang mukhang intimidating. Gusto nila yung tipong malaking katawan, mukhang bouncer. Ikaw, mukha kang pagod na tatay na may utang sa sari-sari store. May ilang umismid at natawa sa pila. Tinanggap ni Elias ang biro. Hinayaang lumampas sa kanya. Kung pwede po kahit standby lang sa listahan ninyo, pakiusap niya. Hindi ako mapili sa assignment. Nagkibit balikat si Mang Tadeo. Sige, ilalagay kita sa Wister. Pero wag kang umasa na ikaw ang unang tatawagin. Mas priority ko yung mga mas bata. Kapag may client na specifically gusto ng senior, tatawagan ka namin. Lumabas si Elias na may konting papel na nagsasabing, approved, standby. Iyon na ang lahat. Wala pang kasiguraduhan. Pero mas mabuti na iyon kaysa wala. Habang pauwi siya, dumaan siya sa isang karinderya kung saan may TV na nakabukas. Umupo siya sa pinakadulo, umorder ng isang platong kanin at libreng sabaw at napatingin sa balita. Live from Alcantara Global Headquarters, narito ang panayam kay CEO Brianna Alcantara tungkol sa kanilang Safe City projects, sabi ng news anchor. Sa screen, nakita niya ang babaeng naka-blazer na may matatag ngunit malungkot na tingin sa kamera. Tahimik lang na pinanood ito ni Elias. Habang kinakain ng simpleng ulam, wala siyang ideya na ang babaeng pinapanood niya sa TV ang magiging sentro ng unos at pagbabago sa buhay niya balang araw. Ang mundo ng may yaman, dahan-dahan nang luluwal sa mundo ng isang dating aninong tulad niya. Mabagal na umusad ang oras sa buhay ni Elias Ordonez matapos ang araw na iyon sa karinderya, pero mabilis namang nabawasan ang laman ng bulsa niya. Kahit nakapila na ang pangalan niya sa listahan ni Mang Tadeo Ilustre, wala pa ring tawag mula sa security agency. Ilang araw, naging linggo, at sa bawat gabing lumilipas, parang mas humihigpit ang tanikala sa dibdib niya sa tuwing maririnig ang pag-ubo ni Lola Nerissa at mababasa ang mga paalala ni Mara tungkol sa bayarin sa eskwela. Isang umaga, habang nakaupo siya sa bangko sa harap ng sari-sari store ni Aling Doray Milado, lumapit si Mang Oswaldo Reñoso, ang leader ng tricycle terminal sa kanto. May hawak itong sigarilyo at nakasumbrero,
Pawisan na agad kahit hindi pa tirik ang araw. Elias, tawag nito. Nabalitaan ko kay Aling Doray na naghahanap ka pa ng dagdag kita. Agad tumayo si Elias, parang sundalong tinawag ng opisyal. Oho, Mang Oswaldo, kahit ano pong marangal, kakayanin ko. Tamang-tama, sagot ni Oswaldo. Sabay turo sa isang lumang tricycle na nakaparada sa gilid. Medyo kinakalawang ang bubong, pero maayos pa ang makina. Yung pinsan ko, umuwi na probinsya. Iniwan muna niya yung unit. Kailangan lang may magbibiyahe. Hati kayo sa boundary. Interesado ka? Napatingin si Elias sa tricycle. Hindi niya ito pinangarap, pero sa estado niya, parang hulog ng langit ang kahit anong pagkakataon. Kaya ko po, sagot niya. Kahit panggabing biyahe. Hindi na pwede sa iyo yung panggabi, mas delikado. Sabat ni Oswaldo, sabay turo sa tuhod ni Elias. Tingnan mo nga ang lakad mo, may edad ka na. Pero pwede ka sa umaga hanggang maagang gabi. Yung rush hour, mas marami sakay. Ikaw na rin bahala sa gas. Tinapik ni Elias ang tricycle na parang kaibigan. Salamat po, Mang Oswaldo. Hindi ko po ito sasayangin. Kinagabihan, sinabi niya kay Lola Nerissa at Mara ang tungkol sa karagdadang trabaho. Hindi tuwang-tuwa si Mara, pero may nakita itong liwanag sa plano ng ama. Tricycle pa? Tanong ni Mara. Nakakulot ang noo pero may bahid ng pag-asa. Delikado rin kaya yan. Ang daming aksidente sa kanto. Mas delikado kung wala tayong pambayad sa gamot at tuition. Mahinahong sagot ni Elias. Basta maingat ako. At least may kontrol ako sa oras. Makakauwi pa rin ako para masamahan si Lola sa check-up. Tahimik na napayuko si Mara. Basta po, pa. Huwag niyo kakalimutang mag-text. Ayokong magkaroon ng balita na lang bigla. Ngumiti si Elias. Ayoko rin. Hindi pa ako tapos sa panliligaw kay kapalaran natin. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay nasa terminal na siya. Tinuruan siya ni Mang Oswaldo kung paano ayusin ang pila, paano tumawad ang ilang pasahero at paano umiwas sa mga tanod na mahigpit sa ilegal na pagpara. Basta tandaan mo, Elias, payo ni Oswaldo. Respeto sa pasahero, mahalaga, pero huwag ka rin magpapaloko. At kung may kutob kang delikado, huwag mong ipilit. Tumango si Elias. Sa loob-loob niya, sanay na siya sa pagbabasa ng kilos ng tao. Iyon ang natutunan niya sa maraming taon bilang lihim na ahente. Yung tingin, lakad, tono ng boses. Hindi niya inakalang magagamit niya iyon sa maliit na mundo ng isang tricycle driver. Lumipas ang ilang araw, naging komportable na siya sa ruta. Napansin ng mga manininda at estudyante na tahimik pero magalang siyang makitungo. Kuya, dito po sa kanto ng bakery ha. Paalala ni Jenny, tindera sa palengke. Oho ma'am, ingat po, sagot niya. Minsan sumasakay pa si Aling Bebam Suaso at Mang Lito Gavino. Mga kapitbahay na dapi sa chismis lang niya naririnig ang pangalan. Nayon, nagbabayad sila ng pamasahe at nagkukwento tungkol sa buhay. Elias, balita ko, nag-apply ka raw sa agency? Tanong ni Mang Lito habang umaandar ang tricycle. Oho Mang Lito, standby lang daw po ako, sagot niya. Pag may maayos kang client, baka hindi mo na kami mapansin. Biro ni Aling Bebang. Ngumiti si Elias. Hindi po mangyayari yon. Dito pa rin ang uwi ko. Sa kabilang dulo ng syudad, may ibang klaseng paghahanda namang nagaganap. Sa loob ng opisina sa Alcantara Global, nakapatong sa mesa ni Brianna Alcantara ang parehong field report mula sa Northville relocation site na ilang beses na niyang binasa. Ma'am, confirm na po yung schedule ng security team kung gusto niyo pong bumisita sa site next week. Sabi ni Clarice habang nakatayo sa harap ng mesa, hawak ang tablet. May ruta na rin pong ginawa ang mga driver ninyo. Tahimik na tumingin si Brianna sa bintana bago bumaling kay Clarice. Clarice, kung magpapadala ako ng full convoy, tingin mo ba magiging totoong mga sagot ng mga tao sa akin? Nag-isip sandali ang assistant. Siguro po, babantayan nila sa sabihin nila. Siyempre CEO kayo, baka matakot sila magreklamo. Exactly, mahinaong sagot ni Brianna. Gusto kong makita kung paano sila mabuhay nang hindi alam kung sino ako. Gusto kong marinig kung ano talaga ang nararamdaman nila sa bagong tirahan. Kung ligtas ba sila sa gabi, kung may takot ba silang umuwi. Napakunot ang noo ni Clarice. Ma'am, baka may ibang paraan.
Clarice, putol ni Brianna. Magbubook ako ng personal day. Magpapalit ako ng sasakyan. Hindi ko dadalhin ng usual driver. Ikaw lang ang dapat makaalam kung saan ako pupunta. At kailangan ko ng simpleng bihis, yung hindi halata. Nabahala si Clarice, pero kilala niya ang boss niya. Kapag may desisyon si Brianna na ganyan kabigat, mahirap na itong hadlangan. Sige po. Ma'am, mahina niyang sagot. Pero mangako po kayo sa akin na mag-iingat kayo. Mumiti si Brianna ng banayad. Hindi ako tatalon sa apoy, Clarice. Obserba lang. Pero oo, mangangako ako. Ilang araw makalipas, sa isang hapon na medyo maulap, naglakad si Brianna palabas ng building, hindi sa main lobby, kundi sa side exit kung saan kakaunti ang tao. Nakakap siya, simpleng denim jacket at maong. May face mask na nakatakip sa kalahati ng mukha. Nag-book siya ng ordinaryong taxi palabas ng Central District, pero pagdating sa mas mataong lugar, pinababa niya ito at naghanap ng ibang sasakyan. Sa mismong kanto kung saan nakapark ang tricycle ni Elias, huminto siya, nagmamasid. Hindi pa siya sanay maglakad sa ganitong kalye. Maingay, masikip, may nag-aalok ng fishball sa gilid. May mga batang naglalaro sa kalsada. "Tricycle po! Saan po?" Sigaw ni Elias sa isa pang pasaherong naghahanap ng masasakyan. Napalingon si Brianna. Tiningnan niya ang plate number at ang medyo kuskusing driver na may kalakihan na ang edad. Ngunit matikas pa rin ang tindig. May kakaibang linaw ang mata nito, parang laging alerto. Lumapit siya. "Kuya, pwede po ba hanggang sa Northville Community Center?" Tanong niya sa mahinang boses. Pilit binababa ang tono para hindi halata. Tumango si Elias. "Oho, sakay po. Medyo malayo-layo yun, pero kaya natin." Umupo si Brianna sa loob, nagulat sa simpleng lamig ng hangin na pumapasok sa gilid habang umaandar ang tricycle. Iba pala ang pakiramdam nang nakikita niya ang syudad mula sa mababang anggulo. Mga gusali na tila mas malalaki, mga mukha ng taong malapit sa kanya, hindi lang mula sa lamin ng opisina. "First time niyo po rito?" tanong ni Elias, hindi inaalis ang mata sa kalsada. Medyo, tipid na sagot ni Brianna, "May dadaanan lang po ako." Narinig ni Elias ang maingat na tono, pero hindi na siya nagusisa. Sanay na siyang may mga pasaherong may gustong puntahan na ayaw nang magpaliwanag. Habang bumabagtas sila sa mga kalsadang papalapit sa Northville, napansin ni Elias ang ilang grupo ng kabataang nakatambay sa gilid ng eskinita. May hawak na bote ng alak sa puting plastik. Hindi naman niya ito masyadong ininda. Madalas na itong eksena, pero napahigpit siya sa manibela. Pagdating sa tapat ng community center na may simpleng tarpaulin na Alcantara Foundation Northville, pinara niya ang tricycle. "Dito na po ba, ma'am?" tanong niya. "Opo, kuya," sagot ni Brianna, sabay abot ng bayad na sobra pa sa regular na pamasahe. "Ang sobra po sa inyo na," dagdag niya. Napatingin si Elias. "Sigurado po kayo? Medyo malaki na to." Tumango si Brianna. "Oo po, salamat sa biyahe." Pinagmasdan ni Elias ang pasaherong yon habang naglalakad papasok sa center. Iniipit ang cap at ayos ang maskara. May kutob siyang hindi ordinaryo ang babaeng iyon. May postura, may paraan ng paglakad na parang sanay sa ibang mundo. Hindi sa eskinita. Pag-alis niya, hindi niya alam na mula sa malayo, may isang junior guard sa HQ, si Jasper Ibanez, na kasalukuyang tinitingnan ng log ng side exit at ang CCTV footage, ayon sa utos ni Clarice. "Plate number, ayun." Bulong ni Jasper habang pinifreeze ang frame. "Tricycle, TDX 318, terminal sa Tondo." Sa sumunod na mga oras, abala si Brianna sa pakikipag-usap sa mga nanay at batang nasa loob ng community center. Nagpakilala siyang simpleng volunteer, tumutulong sa documentation. Tahimik siyang nakinig sa mga reklamo tungkol sa ilaw na madalas pundi, sa tambay na nagiinuman sa kanto, at sa takot ng ilang nanay na pauwi sa gabi. At habang palubog ang araw, unti-unti ring lulubog sa dilim ang mga kalsadang dadaanan niya pauwi. Mga kalsadang magiging daan din sa pagsabog ng gabing babago sa buhay ni Elias. Ngunit sa sandaling iyon, magkaiba pa rin ang mundo nilang dalawa.
Isang dating aninong nagmamaneho ng tricycle at isang bilyonaryang nagpanggap na ordinaryo, parehong hindi alam na papunta na sila sa iisang delikadong tagpo. Mabilis na bumigat ang hangin nang magsimula ang lumubog ang araw sa Northville. Sa labas ng community center, isa-isang nag-uwian ang mga nanay at bata. Bitbit ang tig-iisang release pack at payo mula sa mga social worker. Nakasandal sa pader si Brianna, suot pa rin ang cap at face mask. Pinagmamasdan ang maliliit na kalsadang nagdidilim. Humina ang ingay sa loob ng center, napalitan ng katahimikan ng gabi. Ma'am, ate, tawag ni Ina Velasco. Ang social worker na ngayon ay tumitingin sa logbook. Hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Brianna. Sasabay ka ba sa staff service pa uwi? Medyo delikado na paglakad-lakad dito pag ganitong oras. Umiling si Brianna, pilit nang ngumiti sa ilalim ng mask. Okay lang po ako, dito lang naman sa may highway ang punta ko. Sabi nila, may maraming tricycle at jeep doon. Kaya na siguro ng paa ko. Nag-alala si Ina. Sigurado ka, kahit volunteer ka lang, responsibilidad ka pa rin namin. Promise, sagot ni Brianna. Maglalakad lang ako ng diretsyo, hindi nalilingon sa eskinita. May mga poste pa naman ng ilaw, di ba? Napabuntong hininga si Ina. Pero alam niyang mahirap pigilan ng taong may desisyon na. Sige ate, text mo ako pag nakarating ka na sa inyo ha. Kahit hindi kita masyadong kilala, ayokong mapahamak ang kahit sinong galing dito. Tumango si Brianna. Opo, salamat po sa pag-aasikaso. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng malamig na hangin at mahinang ugong ng mga motor sa malayo. Hindi ganon kaliwanag ang kalsada. May ilang poste ng ilaw, pero ang iba mahina ang buga o kumikislap na parang nauupos na kandila. Sa gilid, may mga bahay na gawa sa hollow blocks at yero at ilang tindahang nagsasara na. Habang naglalakad siya, ikinuyong niya ang kamay sa loob ng bulsa ng jacket. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Hindi ako dapat matakot sa mundong pinipilit kong ayusin. Sa kabilang panig ng syudad, katatapos lang ni Elias ng huling pasada niya sa ruta. Nakatigil ang tricycle niya sa terminal. Kausat si Mang Oswaldo habang nagbibilang ng boundary. Oh, heto, sabi ni Elias, inaabot ang nakaipit na pera. Kulang pa rin, pero mas malaki to kaysa kahapon. Dami kong nasakay na estudyante kanina. Mumiti si Oswaldo sabay kuha sa perang inabot. Bagay sa'yo ang mag-trike, Elias. Tahimik ka pero maayos ka magmaneho. Hindi ka katulad ng iba riyan na akala mo naghahabol ng multo sa bilis. Napangiti si Elias pero agad ring sumeryoso nang marinig ang dalawang batang nag-aaway sa hindi kalayuan. Saglit niya iyong tinignan, sinigurong walang masyadong gulo bago bumalik sa tricycle niya. Uuwi na ako, Mang Oswaldo. Paalam niya. Kailangan ko pang bumili ng gamot ni Ma at paghandaan yung bayarin sa school ni Mara. O sige, ingat ka sa daan, paalala ni Oswaldo. Huwag ka na masyadong dumaan sa likod na eskinita ha. May mga tambay na naman dun kagabi, lasing. Tumango si Elias. Oho, iwas na lang ako. Pero sa pag-uwi niya, napilitan siyang dumaan sa kahabaan ng kalsadang papuntang highway. Tang parehong direksyon kung saan naglalakad ngayon si Brianna. Mag-isa at hindi pamilyar sa hulma ng gabi sa lugar na yon. Sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa Northville, 4 na lalaki ang nakatambay sa gilid. Sina Tonton, Bogs, Romer at isang lalaking balbasarado na si Guido. May hawak na bote ng gin sa plastic. May isa pa, si Manuel, na palinalinga lang, nakasandal sa poste. Pre, tingnan mo, turo ni Tonton, sabay siko kay Bogs. May bagong mukha, hindi taga rito, ang linis manamit. Oh, napalingon silang lahat. Natanaw nila si Brianna. Nakakap, may simpleng jacket, maong at rubber shoes. Kahit pilit nitong tinatago ang sarili, halata sa tikas ng lakad at ayos ng katawan na hindi sanay sa eskinita. Uy, foreigner yata? Natatawang sabi ni Bogs. O baka mayaman lang na naligaw. Tara, usisain natin. Huwag kayong masyadong maingay, saway ni Romer. Pero may ngising pilyo sa labi. Sayang naman kung dadaan lang yan. Habang papalapit si Brianna, naramdaman niya ang mabigat na tingin ng grupo. Pinabilis niya ng bahagya ang lakad, pero hindi tumakbo. Hindi niya gustong magmukhang takot, pero hindi rin niya pwedeng baliwalain ang kaba.
"Hi, miss!" Sigaw ni Tonton. "San ka punta? Baka naliligaw ka. Baka kailangan mo ng guide." Hindi sumagot si Brianna. Dinagdagan niya ng isa pang hakbang ang bilis. Pero agad lumapit si Guido, humarang ng bahagya sa daraanan, nakangisi. "Relax lang, miss," sabi nito. May amoy alak ang hininga. "Gabi na, delikado na yung naglalakad mag-isa. Kami na bahala sa'yo." "Okay lang po ako." Mahina pero matatag na sagot ni Brianna, pilit pinapakalma ang boses. "May hinihintay po akong sundo." Teka, singit ni Bog sabay abot sa braso niya. "Huwag ka naman bastos, kausap ka eh." Para bang sumikip ang mundo. Ramdam ni Brianna ang pagtigas ng braso niya sa pagkakahawak ni Bogs. Sinubukan niyang kumawala. "Pakipitaw naman po," madiin niyang sabi. "Wala akong ginagawang masama." "Ano ba? Ayaw mo ba samahan ka namin?" Panguuyam ni Manuel, napapalapit na rin. Sayang ang pango mo pa naman. Sa hindi kalayuan, pauwi na si Elias, minamaneho ang tricycle sa katamtamang bilis. Iniisip kung sapat na kaya ang kinita niya para hatiin sa gamot at baon ni Mara. Tahimik ang kalsadang dinaraanan niya, maliban sa ilang tawanan mula sa isang sulok. Nang pumasok siya sa kanto papunta sa highway, napansin niya ang grupo ng lalaki at isang babaeng naka-jacket at cap. Sanay ang mata ni Elias sa kilos ng panganib. Mula sa distansya, nakita niya ang pagtiklop ng balikat ng babae, ang pagyuo ng ulo, tatang higpit ng hawak ng isang lalaki sa braso nito. Hindi iyon itsura ng masayang usapan. Agad niyang pinabagal ang tricycle. Pinatay ang makina ilang metro ang layo sa kanila at bumaba na parang may tiniting ng gulong. "Uy pre, may isa pang matanda," narinig niyang bulong ni Romer. "Huwag ka na makisawsaw, Manong, lakad na." Pinili ni Elias na lumapit. Hawak ang helmet niya sa isang kamay. Ang isa'y nakababa lang pero handang kumilos anumang oras. "Boss," mahinahong sabi niya, hindi direktang tumitingin sa mga lalaki. "Baka pwedeng takibitaw na lang sa braso ni ma'am." Mukhang nahihirapan na siya. Napalingon si Bogs, kumislot ang panga. "Sino ka ba?" Masungit na balik nito. "Tatay niya, asawa, kausap lang naman namin. Ladas ka dito Manong, bago pa kami maperwisyo sa'yo." Tahimik na tumingin si Elias sa braso ni Brianna, na ngayon ay bahagyang namumula. Sa ilalim ng mask, ramdam ni Brianna ang bahagyang pagangat ng dibdib niya. May halong takot at kakaibang ginhawa na may ibang boses na ngayon sa eksena. "Pare, umuwi ka na lang," dagdag ni Tonton. Tumitindig sa harap ni Elias. Bahagyang nakasandal ang isang kamay sa dibdib nito. "Hindi ito para sa'yo." Huminga ng malalim si Elias. Sa sandaling iyon, bumanik sa katawan niya ang mga taong training, ang bigat ng mga gabi sa operasyon. Pero hindi na siya ahente ng gobyerno ngayon. Isa na lang siyang ama at anak na may 2 taong naghihintay sa bahay. "Boss," muli niyang sabi, mas mababa na ang boses. "Baka pwedeng dito na lang kayo sa tabi. Ako nang maghahatid kay ma'am sa highway. Ang dami nang nawawala sa ganitong dilim. Hindi na kayo kailangan madamay." Napangisi si Guido. "O ayan na. Akala siguro nitong si Manong, bida siya sa pelikula. Ano, papalag ka lulu?" Mabilis ang sumunod na pangyayari. Nang subukan ni Tonton na itulak si Elias palayo, bahagyang umusod ito sa gilid, kinontra ang puwersa, at gamit ang simpleng diskarte, hinawakan ang pulso ni Tonton at pinaikot pabalik. Napangiwi sa sakit si Tonton at napabitaw. "Araay! Ano ba yun?" sigaw nito. Kasunod, sumugod si Bogs, taas ang kamao, ngunit sanay si Elias sa ganong banat. Umiwas siya ng konti, kinawi ang braso, at itinulak ang balikat ni Bogs pababa, dahilan para mabuwal ito sa gilid ng kalsada. Walang sobrang lakas, pero sapat para pigilan. "Hoy, tama na yan!" sigaw ni Romer. Naglalabas na ng maliit na bote na parang ipapalo. Bago pa ito tuluyang makalapit, may narinig silang sigaw mula sa isang bintana. "Ho kayo! Ano na naman yang kulor yan?" sigaw ni Aling Bebang. Nakasilip sa bintana, may hawak na sandok. "Elias, ikaw ba yan?" Sumunod na sumilip si Mang Lito Gavino, may hawak na lumang flashlight. "Mga bata pa kayo, pero puwi kalokohan iniisip. Tatawag na ako ng tanod." Parang sumabay sa eksenang yon ang mahinang weng-weng
ng paparating na motor ng barangay tanod. May duwadaan ding dalawang tricycle driver na tumigil at nakiusyoso. Naramdaman ng grupo ang biglang pagliit ng mundo nila. Buwisit, bulong ni Manuel, sabay abot kay Guido. Tara na, bago pa tayo mapag-initan. Hindi pa tayo tapos, Manong, mariing sabi ni Tonton kay Elias. Hinahaplos ang namuong pasa sa braso. Pag walang mga tanod, babawi kami. Isa-isa silang naglapad palayo, nagmumura, pero wala nang naglakas loob na sumugod ulit. Naiwan sa kalsada si Brianna, nanginginig pa rin ang kamay, at si Elias na humihingal ng bahagya. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng sitwasyon na pilit niyang pinigilan lumala. Ma'am, maingat na sabi ni Elias. Lumapit sa kanya pero may distansya. Okay lang po ba kayo? Nasaktan ba kayo sa pagkakahawak nila? Umiling si Brianna. Pilit inaayos ang boses. O okay lang po, maraming salamat kuya kung hindi dahil sa inyo. Bago pa siya makapagtapos, may humintong van sa dulo ng kalsada. May maliit na logo ng Alcantara Foundation. Bumaba si Ina at isa pang staff na si Paulo. Halatang hinahabol ang hininga. Ate, kanina pa kami nag-aalala. Sigaw ni Ina, sabay takbo palapit. May nag-text sa amin na may babaeng naka-jacket na inaano sa kanto. Buti na lang naabutan ka pa namin. Tumango si Paulo kay Elias. Mos, salamat ha. Kung wala ka, ewan ko na. Nagkatinginan sandali sina Brianna at Elias. Sa ilalim ng mahina at kumukurat na ilaw ng poste, nagkasalubong ang dalawang mundong kay tagal ng magkahiwalay. Ngunit sa sandaling iyon, wala pang pangalan o bigat ng apelyido ang namamagitan. Pasasalamat lang at tahimik na paggalang. Salamat po kuya, muling sabi ni Brianna bago siya inalalayan ni Ina papasok sa van. Wala yon, sagot ni Elias. Medyo naguguluhan pa rin sa mga nangyari. Wag lang kayong dadaan mag-isa dito sa susunod. Pagandar ng van, naiwan si Elias sa gilid ng kalsada. Hawak ang helmet at nakatingin sa paalis na sasakyan. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ang mismong tinitingala sa balita bilang si Brianna Alcantara. Para sa kanya, isa lang itong pasaherong nailigtas sa maling oras at lugar. Sa malayo, mas lumakas ang weng-weng ng barangay mobile habang nag-uumpisang kumalat ang bulong-bulungan sa mga bintana. Tungkol sa grupo ng tambay na muntik na namagayin ang isang babae at sa matandang tricycle driver na humarang sa gitna ng dilim, tahimik pero matibay. Isang aninong minsang itinapon ng sistema, ngayon ay muling nagsisilbi sa paraang hindi niya inaasahan. Kinabukasan, parang ordinaryong umaga lang, sa eskinita ni na Elias Ordonez. Maingay ang mga manok, may nag-aaway na aso at sa maliit na barong-barong nila, abala siya sa pag-init ng tubig para sa kape ni Lola Nerissa. Pero sa labas, may kakaibang kilabot sa hangin. Yung tipong pakiramdam mo may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Elias, ano ba ang pinagkakaguluhan sa kanto? Tanong ni Lola Nerissa habang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo. Ang aga-aga, ang dami ng ingay. Baka may nag-inuman na naman kagabi, ma? Sagot ni Elias. Pilit binabaliwala ang kaba. Mahihiya rin yon pag sinermunan ni Aling Bebang. Pero bago pa siya makasagot ulit, may malakas na busina sa labas. Hindi ito tunog ng tricycle o jeep. Mas mabigat, mas formal. Napatingin si Elias sa bintanang gawa sa lumang jealousy. Kita niya ang pagbagal ng dalawang itim na SUV na may tinted na bintana. Kasunod ang isang sasakyang may logo ng barangay. Anak, mahina at kinakabahang sabi ni Lola Nerissa. Hindi naman kaya pulis yan? Wala po akong ginagawang masama. Ma, mahinahon niyang sagot kahit medyo nanlamig ang palad. Baka may hahanapin lang sa kapitbahay. Maya-maya, may kumatok sa pintuan nila. Hindi yung bastos na malakas, kundi maingat pero matigas. Tok, tok, tok. Mr. Elias Ordonez, sigaw ng pamilyar na boses ni Kapitan Rodrigo Feliciano. Binuksan ni Elias ang kurtinang pintuan. Nasa tapat ng bahay nila si Kap Rodrigo, nakapolo barong, kasama ang dalawang barangay tanod. Sa likod, nakita niyang nakatayo si Clarice Havelona, nakasuot ng corporate attire at may hawak na tablet, bahagyang naiilang sa sikip ng eskinita, pero matatag ang tindig. Kakap, ano pong atin? Tanong ni Elias, naguguluhan. Numiti si Kap Rodrigo, medyo nahihiya sa bigat ng dala niya. Elias,
May gusto lang makausap sa'yo. Hindi ka pinararatingan ng reklamo ha. Sa katunayan, may humahanga sa'yo. Napakunot ang noo ni Elias. Sa likod ni Cap, kita niya ang ilang kapitbahay na si Aling Doray, Aling Bebang at si Mang Lito nakasilip sa kani-kanilang pintuan. Halatang sabik sa eksena. Lumapit si Clarice, maayos ang ngiti. Good morning po, Mr. Ordonez. Ako po si Clarice, assistant ng CEO ng Alcantara Global. Gusto po sana namin kayong imbitahan sa headquarters. Personal daw po ngayong gustong pasalamatan ni ma'am. Parang tumigil ang oras. Ha? Tanging nasabi ni Elias? CEO ng Alcantara yung sa TV? Oho, yun na. Sabat ni Cap Rodrigo. Halatang tuwang-tuwa na may ganitong kaganapan sa baryo niya. Yung babae kagabi na sinamahan mo sa gulo? Siya raw yun. Natahimik si Elias. Bumalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Ang grupo ni Natonton, ang kamay na nakahawak sa braso ng babae, ang biglaang sigaw ni Aling Bebang sa bintana. Hindi niya inakalang ang babaeng iyon pala ang bilyonaryang nakita niya sa balita isang gabi. Elias, sapat ni Lola Nerissa mula sa loob. Sinong nasa labas? Anong sinasabi nila? Pumasok saglit si Elias para lapitan ng ina. Ma, may kumpanya lang daw po na gustong makausap ako. Yung natulungan ko kagabi. May koneksyon daw sa kanila. Babalik din po ako agad. Hinawakan ni Lola ang braso niya. Mahigpit, pero nanginginig. Mag-iingat ka anak. Hindi lahat ng magagarang sasakyan, mabuting balita ang dala. Pero baka ito na yung sagot sa dasal mo kagabi. Napapangiti si Elias sa sinabi ng ina. Babalik po ako ma. Hindi kita iiwan. Ilang minuto lang ang lumipas. Nasa loob na siya ng SUV. Nakaupo sa likurang bahagi habang si Clarice ay nasa tabi niya. Tahimik siya. Hawak ang lumang cellphone na walang load. Nababalot siya ng kabat pagkalito. Mr. Ordonez, bumad di Clarice. Alam kong biglaan po ito. Pero kahapon pa po hindi mapakali si Ma'am Brianna. Gusto ka talaga niyang makausap ng personal. Umiling si Elias. Di pa rin makapaniwala. Hindi ko po alam na ganun siya kataas na tao. Akala ko lang, volunteer din. Ngumiti si Clarice. Ganun po talaga si Ma'am. Minsan, gusto niya ring maging normal. Sa totoo lang, bihira siyang sabihing may gusto siyang kausapin ng personal na hindi parte ng board o investors. Kayo po ang isa sa kakaunti. Habang umaandar ang SUV sa EDSA, tinitingnan ni Elias ang mga gusaling na daanan nila. Mga hindi niya napupuntahan, maliban na lang kung may naghahatid na pasahero noon sa tricycle niya. Ngayon, papasok siya bilang bisita ng mismong may-ari. Pagdating nila sa Alcantara Global Headquarters, halos manlumo si Elias sa taas ng building. Ang salamin nitong pader, kumikislap sa araw, para bang tore ng ibang mundo. Umasok sila sa lobby na malamig ang hangin, may marmol sa sahig, at receptionist na naka-blazer. Good morning, Ma'am Clarice. Bati ng receptionist sabay tingin kay Elias. Guest po? Opo, sagot ni Clarice. Special guest ni Ma'am Brianna. Please log his name, then diretso kami sa executive floor. Ramdam ni Elias ang ilang tingin ng mga staff. May ilan na magalang na ngumiti, may ilan namang curious kung sino ang lalaking nakalumang polo at goma na nakasabay ni Clarice sa elevator. Sa loob ng elevator, tumingala si Elias habang tumataas ang numero ng floor. Parang bawat ding ay isang taon ng buhay niya. Mula sa pagiging ahente hanggang sa pagiging tricycle driver. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa dulo. Nang bumukas ang pinto sa executive floor, bumungad sa kanila ang tahimik at maluwag na hallway. May carpet na malambot at painting sa mga pader. Inihatid siya ni Clarice sa isang malaki at maliwanag na opisina kung saan nakatalikod sa kanila ang isang babaeng nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window. Ma'am, magalang na sabi ni Clarice, narito na po si Mr. Elias Ordonez. Dahan-dahang humarap ang babae, kahit wala na ang cap at simpleng jacket. Agad nakilala ni Elias sa mga mata ang babaeng tinulungan niya sa madilim na kalsada kagabi. Ngayon, nakasuot na ito ng maayos na puting blouse at dark slacks. Buwok na maayos ang taling ponytail. Pero iyon pa rin ang parehong mukha ng takot na nakita niya kagabi. Ngayon ay napalitan ng malalim na pasasalamat. Good morning, Mr. Ordonez.
Magaan gunik, may bigat na sabi ni Brianna Alcantara. Ako nga pala yung muntik ng mapasama kagabi. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Ma'am, ako po dapat ang magpasalamat na hindi rin ako nadamay ng husto. Ginawa ko lang po yung tama. Lumapit si Brianna. Hindi masyadong malapit pero sapat para makita niya ang pasasagilid ng panga ni Elias na galing sa kaguluhan kagabi. Ginawa niyo po ang hindi ginawa ng iba. Seryoso niyang sabi. Maraming kumuha ng video. Maraming nanood, pero kayo ang pumagitna. Alam kong delikado. Hindi ko alam paano ko kayo mababayaran. Sumingit sandali si Clarice. Ma'am, nandito po yung mga dokumentong ipinagawa ninyo, sabay abot ng isang brown envelope. Huminga ng malalim si Brianna. Mr. Ordonez. Kahapon pa binabanggit ni Ina at ng staff sa community center kung paano kayo lumapit nang hindi nagyayabang, hindi naghahanap ng kapalit. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nahihirapang matulog kagabi. Kasi iniisip ko, paano kung wala kayo roon? Tinabig niya ang envelope, inilapit kay Elias. Medyo nagdalawang isip itong abutin. Ano po to, ma'am? Tanong niya. Kinakabahan. Gantimpala, tugon ni Brianna. Hindi sapat, pero sana makabawa sa bigat. Nasa loob ang tseke at ilang dokumento. Sagot na ng kumpanya ang buong gamutan ni Lola Nerissa sa isang maayos na ospital, kasama ang mga follow-up at gamot. May scholarship grant din para kay Mara hanggang matapos siya ng kolehiyo. Hindi na kayo mag-aalala sa tuition niya. Parang nanlabo ang paningin ni Elias. Nafatingin lang siya sa envelope na para bang granadang hindi niya alam kung puputok sa saya o sa takot. Ma'am, hindi ko po alam kung tatanggapin ko to ng basta-basta. Nanginginig niyang sabi. Marami pong tao sa komunidad na mas nangangailangan. Mumiti si Brianna pero may luha sa gilid ng mga mata. Alam ko, at hindi lang sa inyo umiikot to. May iba pa kaming programa para sa kanila. Pero itong gantimpala na to, Elias, personal. Hindi ito memo ng kumpanya. Ako mismo ang humiling niyan. Kasi kayo ang nagligtas sa buhay ko. Hindi bilang CEO, kundi bilang tao. Napaupo si Elias sa upuang nasa harap ng mesa. Parang nanghina ang tuhod. Narinig niya sa tenga ang boses ng doktor, si Dr. Lirio. Kung may paraan kayong makahanap ng dagdag na kita, na yun na dapat. Narinig din niya ang iyak ni Mara. Ayokong tumigil sa pag-aaral pa. Maraming salamat po, ma'am. Garalgal niyang sabi. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran tong kabutihan na to. Tumingin si Brianna sa kanya, seryoso. May isa pa akong gustong ialok kung papayag kayo. Napakunot ang noo ni Elias. Ano pa po yun? Humakbang si Brianna palapit, bahagyang itinukod ang kamay sa mesa. I need someone I can trust. Someone na nakita ko na kung paano kumilos sa delikadong sitwasyon. Elias Ordonez, gusto kitang imbitahan na maging bahagi ng security team ko. Hindi lang bilang guard, kundi bilang personal security consultant. Full-time, may maayos na sahod at benepisyo. Hindi mo kailangang sagutin agad, pero sana pag-isipan mo. Nagkatakinan silang dalawa. Sa pagitan nila, naroon ang envelope na simbolo ng bagong pag-asa. Sa labas ng salaming pader, patuloy ang normal na galaw ng siyudad. Trapiko, tao, ingay, pero sa loob, parang huminto ang oras para kay Elias. Ang dating aninong itinapon ng sistema, ngayon ay biglang binibigyan ng pagkakataong sumikat muli. Hindi sa dilim ng lihim na operasyon, kundi sa liwanag ng isang bagong simula. Hindi agad nakasagot si Elias Ordonez sa alok ni Brianna Alcantara noon sa opisina. Pero pag-uwi niya ng gabing iyon, dala ang envelope at mabigat na pagod, nakita niya agad ang epekto ng mga papel na laman nito. Si Lola Nerissa na dati palaging hingalin, ngayon ay nakaratay sa kama ng isang mas maaliwalas na kwarto sa pribadong ospital. Naka-oxygen, pero mas maayos ang paghinga. Si Mara na dati laging nag-aalala sa bayarin, na yun ay may hawak na enrollment form at ID mula sa kolehiyo. Halos hindi makapaniwala sa scholarship na biglang dumating. Pa, totoo ba to? Nangingilid ang luha ni Mara habang hawak ang dokumento. Full scholarship? Hindi lang tuition? Pati allowance? Ngumiti si Elias, pagod pero magaan ang mata. Mukhang may nakarinig sa dasal natin, anak.
Sa mga sumunod na linggo, hindi lang pera ang nagbago. Tumawag si Clarice at purmal na sinet ang pagpasok niya sa Alcantara Global bilang security consultant. Posisyong ni minsan hindi niya naisip na mauupo siya, lalo na't sanay na ang katawang magbuhat ng sako at magmaneho ng tricycle. Sa unang araw niya sa trabaho, nakasuot siya ng simpleng long sleeve at slacks, mukhang hindi sanay sa kinis ng carpet at sa lamig ng aircon. Pagpasok niya sa security office, una niyang nakasalubong si Jasper Ibanez, ang batang guard na pinanood ang CCTV noong araw na umalis ng palihim si Brianna. "Sir Elias," magalang na bati ni Jasper, medyo kinakabahan. "Ako po si Jasper. Na-meet ko na po kayo sa Longs. Sa report pala." Napangiti si Elias. "Ako nga, pero wag mo nang tawaging sir kung naiilang ka. Elias lang, o kuya. Magkakatrabaho tayo." "Hindi po sir, sanay po kami dito na sir ang tawag sa consultant." Sagot ni Jasper, sabay tulo sa loob. "Nandoon na rin po si Sir Gardol Llamas. Siya po ang dating head." Pagpasok niya sa loob ng control room, nakita niya ang lalaking may matipunong tindig, maiksi ang gupit at may tinging sanay mag-utos, si Gardo. Nakatayo ito sa harap ng panel ng mga CCTV monitors, may hawak na clipboard. Tumagilid ang ulo nito nang makita siya. "So ikaw pala ang bagong special ni ma'am," malamig na bungad ni Gardo. "Ako so Gardo. Dati akong chief security dito bago nila naisip magdala ng consultant from the outside." Napansin ni Elias ang diin sa salitang dati. Maingat siyang ngumiti, iniwasang magmukhang mayabang. "Hindi ako papalit sa'yo, Gardo," mahinahon niyang sagot. "Tutulong lang ako kung saan kailangan. Ang utos ni ma'am, mag-ayos tayo ng sistema, hindi mag-agawan ng upuan." Umangat ang isang kilay ni Gardo. "Maganda yan kung ganun. Kasi dito sa building na to, malinaw ang chain of command. Ako pa rin ang head sa ground. Ikaw, advisor." Ramdam ni Elias ang kupas na pride sa likod ng boses nito. Hindi niya sinagot ng masakit. Sanay na siya sa ganitong pagtanggap. Sa mundo ng mga ahente dati, marami ring hindi natuwa nang bigla siyang ginawang team lead. "Walang problema sa akin ang ranggo," sagot niya. "Ang mahalaga, ligtas si Ma'am Brianna at lahat ng tao rito." Sa mga sumunod na araw, tahimik niyang pinag-aralan ang security system ng kumpanya. Pinanood niya ang galaw ng mga guard sa lobby, basement at executive floor. Nakipagkape siya kina Jasper at Omar Lucero, isa pang batang guard na medyo pilyo pero magaan ang loob sa trabaho. "Sir Elias," kwento ni Omar habang break nila. "Minsan po, may dumarating dito na mga bisita ni Sir Samir Gopez sa hating gabi. Wala sa log, pero may clearance. Nakakakaba, bihis mafia pa." "Ganun ba?" tanong ni Elias, parang wala lang. "May record ba ng oras at tagal nila rito?" "Yun nga po singit ni Jasper. "Minsan may patayang ilang CCTV sa wing na yun. Ang sabi, maintenance. Pero madalas natatapat sa oras ng pagdating nila." Hindi pa oras para maghinala ng todo. Pero sinulat na iyon ni Elias sa maliit na notebook na lagi niyang dala. Luma na ang cover, parang lumang mission logbook. Pero ngayon ay para na sa corporate world. Isang hapon, pinatawag siya ni Fidel Ong sa meeting room. Pagpasok niya, naroon din si Gardo at si Samir, parehong nakakurbata. Tahimik ang room, maliban sa mahinang ugong ng aircon. "Elias," bungad ni Fidel, nakaupo sa dulo ng medya. "Narinig kong may mga rekomendasyon ka raw sa security. Restructuring ba to o show lang para kay ma'am?" Diretsyong tumingin si Elias sa kanya. "Hindi ako mahusay sa show, Sir Fidel. Mas sanay ako sa trabaho. Ang nakita ko, maraming blind spot ang CCTV. Walang malinaw na protocol sa pagpasok ng after-hours visitors. At mahina ang koordinasyon sa foundation sites." Napailing si Samir. Nakatawa pero malamig. "Ay naku, Brianna talaga. Dati maayos na sistema natin. Ngayon naglagay pa ng special agent daw. Ano na sunod? Metal detector sa pintuan ko." "Wala akong sinasabing ganun, Sir Samir." Tugon ni Elias, kalmado pa rin. "Pero kung gusto nating maging consistent sa image na safe city ang projects, dapat dito pa lang sa pinanggagalingan ng pondo, malinis na." Tinapik ni Fidel ang mesa. "Fine, gawa ka ng proposal.
Pero wag mong hahawakan lahat. Yung mga tao natin, sanay na kay Gardo. Dahan-dahan lang ang overhaul, okay? Ramdam ni Elias ang pang-ibting ng panga ni Gardo. Para bang sinasabing, ako ang humawak niya ng ilang taon. Ngayon, bigla mong aayusin? Oo, tugon ni Elias. Hindi ko gagalawin ang mga tao nang hindi sila kasama sa plano. Gusto kong maintindihan nila kung bakit. At gusto kong marinig rin ang panig nyo, Sir Gardo, sa mga dati ng patakaran. Paglabas nila sa meeting, naglakad ng mauna si Gardo. Inabutan siya ni Elias sa hallway. Alam mo, Elias, malamig na wika ni Gardo habang nakasandal sa pader. Dito, hindi sapat ang tinulungan mo si Ma'am sa isang gabi. Matagal na akong nagbabantay sa pintuang to bago ka pa naisip isama. Sana lang, hindi magulo ang ginawa mong pag-aayos. Hindi ako nandito para sirain ang trabaho mong ilang taon mo nang binuo. Sagot ni Elias, tapat ang tingin. Kung may mali akong makita, kakausapin kita. Hindi ako pupunta sa takasagad. Huwag mong pangakuan yan kung hindi mo kayang panindigan. Sagot ni Gardo, bago tumalikod. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting naramdaman ng buong kumpanya ang pagbabago. Ipinakilala ni Elias ang simpleng drills, evacuation practice, updated ID protocols, mas malinaw na logbook sa susi at visitors. Sa simula, napapagod ang mga tao. Ang hirap naman itong bagong rules, reklamo ng ilang guard. Pero nang magkaroon ng maliliit na insidente, isang empleyadong nahuling naglalabas ng office equipment, isang lasing na bisita na pinilit pumasok sa lobby, mas mabilis nilang na-handle gamit ang bagong sistema. Unti-unti ring natutong rumespeto ang ilan kay Elias. Isang gabi, may charity event sa bagong community center ng foundation. Nandoon ang ilang kilalang tao, mga bata, mga nanay at media. Nakatayo si Elias sa gilid. Nakaterno pero may earpiece sa tainga. Minamatyagan ang paligid. Sa stage, nakangiting kausap ni Brianna ang ilang beneficiaries, habang nasa likod niya sina Clarice, Ina at Fidel. Si Samir ay abala sa pakikipagkamay sa ilang negosyante, habang si Gardo naman ay nasa perimeter. Kausap ang ilang guard. Lumapit si Brianna kay Elias nang bahagyang humupa ang ingay. Kumusta ang setup? Ayos naman, ma'am, sagot ni Elias. May ilang lugar lang sa labas na medyo madilim, pero may tanod at guard tayo roon. Naka-standby na rin ang sasakyan ninyo. Tiningnan siya ni Brianna ng ilang segundo, bago bahagyang umiti. Sa totoo lang, mas kampante ako ngayon. Iba yung pakiramdam na alam kong may taong sanay sa labas ng salamin ng building na nagbabantay. Normal lang ang kaba, ma'am. Sagot ni Elias. Ang mahalaga, kahit anong mangyari, may plano. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ni Gardo. Seryoso ang buka. Sa likod niya, may lalaking nakaitim na hoodie. Kausap si Rexman Lapaz, isang mukhang sanay sa mga likulikong usapan sa ilalim ng mesa. Nakatago sa ingay ng event ang bulong nila. Sigurado ka ba ang kaya nating galawin ang flow kahit may bagong bantay? Tanong ni Rex, nakakunot ang noo. Relax, malamig na sagot ni Gardo. Hindi inaalis ang tingin kina Brianna at Elias. Kahit gaano pa siya kagaling, tao pa rin yan. Lahat ng tao may kahinaan. Kailangan lang nating hanapin kung nasaan. Sa gitna ng tawanan at palakpakan, hindi na malaya ni Elias na may mga aninong nagsisimulang gumugit sa likod ng mga ilaw. Mga taong hindi natuwa sa bagong sistema. At handang gamitin siya mismo bilang butas sa planong matagal na nilang kinikilos. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa mundo ng tore at salamin, naramdaman niyang parang may papalapit na unos na hindi katulad ng mga misyon niya noon. Mas personal, mas magulo, mas nakatali sa mga taong mahal na niya. Mula nang magsimulang umikot ang mundo ni Elias Ordonez sa pagitan ng ospital ni Lola Merisa, eskwelahan ni Mara at mga hallway ng Alcantara Global, parang unti-unti nang umaayos ang buhay niya. Pero gaya ng dati, kapag nagsisimula ng gumaan ang paghinga niya, parang may nakatakdang higupin ulit ang hangin sa dibdib niya. Isang hapon, pauwi siya mula sa headquarters, hawak ang maliit na paper bag na may lamang prutas at vitamins para kay Lola Nerissa. Madilim-dilim na nang makarating siya sa eskinita. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang barong-barong nila. May ilaw sa loob at tunog ng maliit na radyo. Saglit siyang ngumiti. Kahit mahirap, may tahanan siyang inuuwian.
Paglapit niya sa pintuan, napansing bahagyang nakabukas ang gate. Napakunot ang noo niya. "Ma?" tawag niya, sabay tulak sa kurtinang pintuan. "Mara?" "Pa, nandito kami," sagot ni Mara mula sa loob. Pero kakaiba ang tono, halong gulat at kaba. Pagpasok niya, nadatman niyang nakaupo si Mara sa gilid ng kama ni Lola. Hawak ang cellphone na nanginginig pa sa kamay. Si Lola naman ay may hawak na rosaryo, pero hindi nakapagsasalita. "Anong nangyari?" agad na tanong ni Elias. Agad naramdaman ang bigat sa ere. Tahimik na iniabot ni Mara ang cellphone sa kanya. "Pabasahin niyo po." Sa screen, isang hindi kilalang numero. Isang mensahe. "Magaling ka, Ordonez. Akala mo nakatakas ka na sa trabahong dati mong ginagampanan. Gusto mong maging bayani ng bagong amo mo? Ibaba mo, ipadala mo sa amin ang eksaktong schedule ng lakad ni Brianna Alcantara. Yung mga walang kasamang convoy. Kapag hindi, sayang tong magandang anak mong palabas ng eskwela lagi. Ang isang tao, madali lang mawala paggabi. Huwag mo aming subukan." Parang may kung anong nanlamig sa batok ni Elias. Hindi lang dahil sa banta, kundi sa paraan ng pagkakasulat. Pamilyar ang tono, hindi personal na galit, kundi malamig na transaksyon. Parang boses ng nakaraan. "Pa," halos pabulong ni Mara. Nangilid ang luha. "Sinundan daw ako sa eskwela. Bata totoo. Kanina, pakiramdam ko may nakasunod na motor. Pero inisip ko paranoid lang ako." Huminga ng malalim si Elias. Pilit inaayos ang sarili. Umupo siya sa tabi ng anak. Marahang inabot ang kamay nito. "Mafinig ka, Mara. Mahinahon, pero matigas ang boses niya. Mula ngayon, hindi ka na uuwi ng mag-isa. Susunduin ka na namin ni Lola o ako kung may oras. At kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng campus nang walang kasama." "Elias," singit ni Lola nanginginig. "Huwag ka nang bumalik sa dati mong mundo. Baka doon nanggaling yan. Ayokong mangyari sa apo ko yung mga ikinukuwento mo sa panaginip." Tumingin si Elias sa ina, saka sa anak. Alam niyang may isang bagay lang siyang pwedeng gawin. "Harapin ito, hindi takbuhan. Hindi ko kayo pababayaan," mariin niyang sabi. "Pero hindi ko rin po pwedeng ipagwalang bahala to. Kailangan malaman ni Ma'am Brianna." Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa executive floor na siya. Tahimik ang hallway, may kaunting staff na dumaraan. Pero diretso siyang pumunta sa opisina ni Brianna. Kumatok siya ng 2 beses. "Come in." Malamig pero pamilyar na boses ang sumagot. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Brianna sa mesa. May nakabukang laptop at sandamakmak na papel. Nasa gilid si Clarice, may hawak na tablet. Elias sa lubong ni Brianna. Nagulat nang makita ang bigat sa mukha niya. "Ang aga mo mayon, may nangyari ba?" Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Nilapat niya ang cellphone sa mesa at binuksan ang text message. Pinaikot niya ito para makita ni Brianna at Clarice. Tahimik ang buong kwarto habang binabasa ni Brianna ang mensahe. Habang tumatagal, lalong tumitigas ang panga niya. Si Clarice naman ay napakagatlabi, halatang kinakabahan. "Matagal na bang natanggap to?" tanong ni Brianna. Mababa ang boses. "Kagabi," sagot ni Elias. Hindi ako sumagot. Hindi ako magbibigay ng kahit anong schedule ninyo sa kahit sino. Pero kailangan niyo pong malaman na hindi lang kayo ang target dito. Pamilya ko rin. Tumayo si Brianna. Naglakad palapit sa bintana, saka muling humarap. "Dalawa lang ang pwedeng gawin dito," seryoso niyang sabi. "Una, pwede kang manahimik, magpanggap na walang nangyari, at hintaying may mangyari sa anak mo. Pangalawa, sabay nating haharapin to. At kapag sinabi kong sabay, kasama ako sa peligro, hindi kita iiwan mag-isa." Natigilan si Elias. "Ma'am, hindi ako humihingi na, hindi mo kailangan humingi," putol ni Brianna. "Responsibilidad din kita. Kung hindi dahil sa trabaho mo sa akin, hindi ka masasangkot sa ganitong banta. Hindi kita itutulak patras at sasabihing problema mo lang yan." Sumingit si Clarice. "Ma'am, pwede po nating kausapin ang internal legal team at kung kailangan, ang pulis. Kakailangan natin ang taong marunong sa ganitong kalakaran." Sabat ni Elias, mabigat ang tono. "Yung, hindi lang nasa libro. May kaibigan akong maaari nating tawagan. Dati kong kasama sa field, nagbagong landas na. Pwede siyang makatulong para malaman natin
kung saan nanggagaling tong pagbabanta. Trust mo siya? Tanong ni Brianna. Mas pinagkakatiwalaan ko siya kaysa sa marami sa nakaraan ko. Sagot ni Elias. At hindi siya nababayaran ng ganun-ganun lang. Then call him. Desididong sabi ni Brianna. Bring him in. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Makalipas ang ilang araw, sa isang maliit at di kapansing-pansing cafe malapit sa lumang district, nakaupo sina Elias at Rico Panganiban, dating kasamahan niyang ahente, na yon ay freelance investigator na. Pare, bumad ni Rico, tumawa ng mahina. Akala ko noong nag-retire ka, tapos na ang eksena mo. Ngayon, CEO agad ng malakit malinis na kumpanya ang kadil mo? Ang level mo na? Hindi to tungkol sa level, sagot ni Elias. Seryoso, pamilya ko ang tinatarget nila at ginagamit nila si Brianna bilang leverage. Kinuha ni Rico ang cellphone at pinasa ang text. Tumango-tango habang tinitingnan ang numero at pattern ng salita. Pamilyar ang tono, komento niya. Yung istilong paranakot na walang palya, hindi nagagalit, hindi nagmumura, pero malinaw ang deal. Ganito ang galawan ng mga sindikatong humahawak ng proteksyon at kontrata. Nakakuha ba kayo ng logs kung may kahina-hinalang galaw sa loob ng kumpanya nyo? Tingin ko nasa loob din ng ilan sa kanila, amin ni Elias. May mga gabing may dumarating na bisita kay Sir Samir Gopez. May CCTV na patay sa wing kung saan sila dumadaan at may taong parang konektado sa mga proyekto ng foundation. Pangalan niya, Rex Manlapaz. Umismid si Rico. Rex, narinig ko na yung apelido na yan sa ilang kaso ng ghost projects at overpricing. Kung tama hinala ko, hindi lang simpleng bantato. Sinusubukan nilang gawin kang kahinaan ni Brianna sa pilitang butas sa sistema niya. Hindi ako papayag, mariing sagot ni Elias. Kung may babagsak, hindi dapat anak ko. Then we dig, sagot ni Rico. Bigyan mo ko ng access sa ilang report, logs at kung kaya, listahan ng lahat ng proyekto sa mga lugar na may reklamo. Especially yung may kinalaman sa relocation sites. Doon madalas pumapasok ang sindikato sa budget. Sa mga sumunod na linggo sa ibabaw ng normal na trabaho niya sa security, lihim na nakipag-coordinate si Elias kay Rico. Gamit ang bagong kamag-anak sa loob gaya ni na Jasper at Omar, dahan-dahan nilang kinolekta ang mga kopya ng logs, mga oras na patay ang CCTV, listahan ng mga plate number ng sasakyang pumapasok after hours, at records ng ilang foundation fund releases. Isang gabi sa maliit na apartment ni Rico, nakalatag sa mesa ang mga papel, laptop at mapa ng ilang proyekto. Tingnan mo to, sabi ni Rico, tinuturo ang isang pattern. Saying, yung X amount na nakalaan para sa ilang barangay sa Northville, hindi lahat nakakarating. Maaring may diversion papunta sa Shell Company. At guess what? May pirma ng ilang taong kilala mo. Inilabas niya ang ilang photocopy. Naroon ang pirma ni Samir, memo na nilagdaan ni Gardo bilang security verification at firm contract na inirmahan ni Rex bilang representate ng subcontractor. Ginagamit nila ang pangalan ng Alcantara para maghugas ng pera, dagdag ni Rico. At kung sisipain sila ni Brianna sa board o proyekto, panigurado, gagalaw sila ng marahas. Ang text sa'yo, babala. Kung hindi ka kakampi, hadlang ka. Sa gitna ng bigat ng investigasyon, may kakaibang tahimik na koneksyon na nabubuo kina Elias at Brianna. Minsan, sa mga gabi na matagal siya sa headquarters, dinadatnan niya si Brianna sa rooftop garden. Nakaupo sa bench, hawak ang tasa ng kape, nakatingin sa city lights. Hindi ka pa umuuwi? Tanong ni Elias minsan habang maingat na lumapit. Hindi pa rin kasi natutulog ang takot ko, sagot ni Brianna, diretsong tinitigan ng mga ilaw. Alam kong may galaw sa loob ng kumpanya ko na hindi ko nakikita at ngayon pati pamilya mo nadadamay. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sagot ni Elias. Kahit wala ka, pwede pa rin nilang puntiryahin ang anak ko. Ang pagkakaiba lang, ngayon may kalaban silang hindi na nag-iisa. Napangiti si Brianna, mapait pero totoo. Alam mo Elias, noong una kitang nakita, isa ka lang sa tingin ko sa maraming kwento ng bayani sa kanto. Pero habang tumatagal,
Para kang salamin na nagpapakita sa akin kung ano talaga ang mundo sa labas nito. Ganun din ang tingin ko sa'yo, ma'am, sagot niya. Bahagyang napatingin sa mga kamay niyang sanay sa paghawak ng baril noon. Ngayon ay hawak na lang ang radyos at reports. Tore ka ng salamin, oo. Pero hindi para ikulong ka. Parang tower na may ilaw. Maraming umaasa. Sandali silang natahimik. Sa malayo kumikislap ang mga sasakyan sa EDSA. Parang mga bituin na nahulog sa lupa. Elias, seryosong wika ni Brianna. Sabay tingin sa kanya. Anumang madiskubre niyo ni Rico, tama? Sabihin mo sa akin, hindi ako hihinto sa gitna. Kung may sariling tao ako sa board na traidor, gusto kong ako mismo ang humarap. Sigurado ka ba? Tanong ni Elias. Kapag lumaban tayo, hindi na ito simpleng corporate battle. Baka bumalik sa iyo to sa pinaka-personal na paraan. Kahit kailan naman, personal na, sagot ni Brianna. Ang pangalan ko ang nakalagay sa bawat tarpaulin, sa bawat kontrata, sa bawat pinto ng mga taong umaasa. Kung hindi ko ipaglalaban yon, para saan pa lahat ng ito? Sa pagkakataong iyon, nakita ni Elias hindi lang ang CEO, kundi isang taong kasing pagod niya, kasing takot, pero pilit pa ring tumatayo. At kahit ramdam niya ang mga aninong palapit na muling sumusubok bumulabog sa buhay niya, alam din niyang hindi na siya yung dati. Hindi na siyang takot na ahenteng tumatakbo palayo sa nakaraan. May pinangangalagaan na siya ngayon. Isang pamilya, isang prinsipyo at isang taong kahit hindi niya inaasahan, unti-unting natuto siyang pagkatiwalaan sa gitna ng gulo. Kinabukasan matapos ang usapan nila sa rooftop, tila ordinaryong araw lang ang takbo sa Alcantara Global. Commute, kape, meeting, tawag, lahat ay umaandar sa ritmo ng syudad. Pero sa ilalim ng kinis ng operasyon, ramdam ni Elias Ordonez ang hindi nakikitang pulso ng panganib. Parang drumbeat na palapit ng palapit. Nasa control room siya kasama sina Jasper at Omar, tinitignan ang live feeds. Sa isang monitor kita ang lobby, sa isa pa ang basement, sa isa ang executive floor. Tahimik lang si Elias, nagsusulat ng maliit na tala sa kwaderno. Sir, bulong ni Jasper. Nakaturo sa screen. Ito po yung wing na madalas nag-offline dati. Pero simula nung inayos niyong rotation, hindi na siya nawawala. Tingnan natin ang logs, sagot ni Elias. Baka may ibang paraan na silang ginagawa. Binuksan niya ang history ng access card sa computer. Lumitaw ang listahan ng mga tap-in, janitor, IT, ilang manager, at pangalan ni Gardo Lamas. Si Sir Gardo, madalas pa rin dumaan dito ng late, komento ni Omar. Pero madalas, mag-isa na lang. Dati may kasamang visitors. Yun ang binago ng bagong protocol, sagot ni Elias, mahinahon. Kailangan na ng pre-approved list. Wala nang pwedeng makalusot nang hindi nakikita sa system. Habang abala sila, nag-ring ang cellphone ni Elias. Nakita niya ang pangalan sa screen. Rico, sandali lang. Paalam niya kina Jasper at Omar. Sabay labas ng control room at punta sa mas tahimik na hallway. Rico? Sagot niya. Mas humihigpit ang hangin, pare. Bumad agad ni Rico. Walang paligoy-ligoy. May source akong nakausap kagabi. May plano raw sa loob ng 2 linggo. Hindi pa malinaw kung para kay Brianna o para sa'yo, pero siguradong may gagalaw. Anong klaseng plano? Tanong ni Elias. Inipigilan ng kaba. Pwede kang siraan, pwede ring gamitin ng pamilya mo. Ang sigurado lang, may interesadong tanggalin ka sa tabi ni Brianna. Ikaw ang nagiging pader sa gitna nila. Napapikit sandali si Elias. Huwag mong sabihin galing sa nakaraan natin to. May mga pangalan na bago sa listahan, sagot ni Rico. Pero yung estilo, hindi nalalayo. Mga taong sanay gumamit ng takot at chismis para unti-unting ipitin ang target hanggang sila na mismo ang bumitaw. Napaisip si Elias. May nabanggit bang lugar kung saan sila kadalasang nag-uusap? Isang resto bar malapit sa port, sagot ni Rico. May VIP room daw na parang opisina ng mga ayaw magpakita sa liwanag. Kinakapkap ko pa kung paano tayo makakapenetrate ng hindi halata. Mag-ingat ka, mahinahong sabi ni Elias. Huwag mong kalimutan, wala na tayo sa opisyal na unit, wala nang backup na gobyerno rito. Ikaw at ako lang to. Tumawa si Rico ng mahina. Kailan ba tayo umasa sa backup? Sige, update kita kapag may bago. Pagbalik ni Elias sa control room, nadatnan niyang may bagong dumating, si Gardo.
nakatayo sa may pinto, nakakrus ang braso, habang pinapanood sina Jasper at Omar na parang may binabasebalan na pagkilos. Hindi na kailangan bantayan ng ganyan ang mga CCTV. Malamig na komento ni Gardo. Baka masyado ng tight ang tali, mahirapan ng gumalaw ang mga tao rito. Duty lang, sagot ni Jasper, medyo kinakabahan. Protocol po ni Sir Elias. Hinawi ni Gardo ang tingin at tumingin kay Elias. May naririnig na akong reklamo. Masyado raw kayong istrikto. Minsan, ang sobrang higpit, nakakasakal. Mas mabuti na ang nasasakal ng system kaysa ng bala, sagot ni Elias. Hindi pinatitindi ang tono. Kung may specific na reklamo, pwede nating pag-usapan. Ayoko rin ng mekanikal na mundo. Pero ayoko rin ng butas. Nagkatinginan silang dalawa. Parang nagbabanggaan ang dalawang lumang pader. Ano? Gusto mo bang mag one-on-one na evaluation sa lahat ng galaw ko? Matalim na tanong ni Gardo. Alam mo bang bago nga pa pumasok dito, wala tayong major incident? Bago rin nagkaroon ng major incident sa Northville, wala ring nag-iimbestiga sa mga proyekto. Balik ni Elias, kalmado pero mabigat. Kung nagagalit ka sa akin dahil may nakikita akong hindi mo nakita, hindi ko kasalanan yon. Baka nakakalimutan mong bisita ka lang dito, mariing sagot ni Gardo. Sa araw na mawalan ka ng saysay sa paningin ng mga boss, ikaw ang unang lalabas dito, hindi ako. Kung dumating yung araw na yon, sagot ni Elias, sana hindi dahil pinili nating pumikit sa halip na tumingin. Hindi na sumagot si Gardo, umalis ito, mabigat ang hakbang. Habang si Jasper at Omar ay tahimik lang, ayaw makisawsaw sa tensyon. Kinahapunan, habang patapos na ang shift, nag-vibrate ang phone ni Elias. Mensahe mula kay Mara. Pa, tapos na po klase. Huwag na po kayong mag-alala. May ka-group po akong sasabay sa akin pauwi. Sabay daw kaming magre-review kina Lien. Mabilis siyang tumawag. Sinagot iyon ni Mara sa ikalawang ring. Anak, hindi ba natin napag-usapan to? Mahinahon pero matigas na tanong ni Elias. Sabi ko, huwag ka munang uuwi nang walang kamag-anak na kasama. Pa, hindi naman po ako mag-isa, sagot ni Mara. May 4 po kami. Saka maliwanag pa. Sayang naman po oras kung hihintayin ko pa kayo. Malayo pa yung opisina ninyo. Mara, maring sabi ni Elias, hindi mo naiintindihan. May nagbabanta sa akin. Kasama ka sa banta. Gusto kitang protektahan, hindi kontrolin. Sandaling natahimik si Mara sa kabilang linya. Bago sumagot, mas malambot ang boses. Pa, natatakot din po ako. Pero ayoko rin pong maging dahilan para hindi kayo makapagtrabaho ng maayos. Gusto ko pong maging normal kahit papaano. Babalik pa naman po ako kina Lola bago magdilim. Promise. Napatingala si Elias sa kisame. Sa huli, huminga siya ng malalim. Sige, mabigat na tugon niya. Pero sa mismong oras na matapos ang review nyo, tumawag ka. Kung hindi ka tumawag, ako na ang pupuntahan kayo. Opo pa, promise, sagot ni Mara. Bago ibaba ang tawag. Pagka-disconnect, may kung anong kirot sa dibdib ni Elias. Halo ng tiwala at takot. Alam niyang hindi niya kayang ikulong ang anak sa salamin. Pero alam din niyang hindi pwedeng bingi sila sa panganib. Makalipas ang ilang oras, nasa bahay na siya kasama si Lola Nerissa habang nagluluto ng simpleng hapunan. Pasimple siyang tumitingin sa orasan. Mag-aalas 7 na, sabi ni Lola. Napansin ang pag-aalala ng anak. Hindi pa ba tumatawag si Mara? Review daw ma, sagot ni Elias. Pilit pinapakalma ang boses. Sabi niya tatawag siya bago umuwi. Parang sumabay sa kaba niya ang ring ng cellphone. Mabilis niya yung sinagot. Mara? Pero hindi boses ni Mara ang nasa kabilang linya. Isang lalaking mahinang boses, pamilyar ang lamig. Magaling Ordonez, sabi nito. Tinupad mo ang pangarap mong maging normal na tatay. Pero gaya ng sabi ko, madali lang may mawala paggabi. Mabilis na lumamig ang dugo ni Elias. Nasaan ang anak ko? Wala sa akin, sagot ng lalaki. Pero kung hindi ka makikinig, baka mapunta siya sa mga taong kilala mo na dati. Ganito na lang, may ipapadala kaming address, pupunta ka mag-isa. Iiwan mo lahat ng gadget at doon natin pag-uusapan kung saan ka dapat pumwesto sa mundo ng amo mong si Brianna. Nag-vibrate ang cellphone.
isang bagong text na naglalaman ng address sa lumang warehouse district. Hindi malayo sa ort na binanggit ni Rico. Kapag hindi ka sumunod, baka sa susunod na tawag, boses na ng pulis o pari ang marinig mo. Dagdag ng boses bago ibaba ang tawag. Nagtinginan sina Elias at Lola. Nanlalaki ang mga mata ng matanda. Nanginginig ang kamay. Anak, halos wala ng boses si Lola. Huwag kang aalis ng mag-isa. Tawagan natin ang kapitan, ang pulis. Hinding-hindi ako pupunta ron nang wala silang alam. Putol ni Elias. Nanginginig din ang kamay pero matatag ang tingin. Pero hindi rin ako upo dito at maghihintay. Kinuha niya ang jacket, inilagay ang lumang kwaderno sa bulsa at hinugot mula sa ilalim ng kama ang maliit na kahon na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa loob, naroon ang luma ngunit maayos na holster, ID ng dati niyang unit. At isang maliit na larawan nila ni Mara noong bata pa ito. Elias, luha ang wika ni Lola, hawak ang kamay niya. Akala ko tapos na yan. Wala nang mas tapos pa sa taong may mahal sa buhay na tinaparget. Sagot niya, bahagyang umiti kahit mabigat. Ma, tawagan niyo si Kapitan Rodrigo. Sabihin niyong huwag siyang basta-basta papayag na may ilabas na balita tungkol sa anak ko. At ipagdasal niyo kami. Habang palabas ng bahay, diniyal niya ang numero ni Rico. Pare, may emergency. Dire-diretsong sabi niya. May address na binigay sa akin. Hindi ko balak sundin ang pulag. Magkikita tayo. Hindi malayo. Hindi ako papasok sa kulungan na wala akong hawak kahit konting kandila. Sa labas, nagdidilim na ang langit. Sa pagitan ng eskinita at ng mga tore ng salamin. Lalakad na naman si Elias sa manipis na linya ng pagiging ama at pagiging ahente. Ngayon, hindi para sa isang bandera o misyon sa papel, kundi para protektahan ang nag-iisang batang babaeng dahilan kung bakit niya pa pinipili araw-araw na lumaban. Umahalo sa amoy alat ng hangin sa paligid ng daungan ang lagkit ng langis at usok ng truck nang makarating si Elias Ordonez sa tapat ng lumang bodega na nakalista sa text. Madilim ang langit, punit-punit ng ilaw mula sa malalayong crane. Sa gilid ng kalsada, nakasindi ang dalawang poste ng ilaw na agad namang nilulunok ng anino paglampas ng ilang metro. Nakasuksok sa bulsa niya ang maliit na lumang kwaderno at sa kabila naman ang lumang ID niya bilang ahente. Hindi para ipakita kundi para paalalahanan ang sarili kung sino siya dati. Nilakasan niya ang loob habang naglalakad papalapit sa waiting shed kung saan sila nagkita ni Rico Panganiban. Pare, tawag ni Rico. Nakahoodie at nakasandal sa poste. Hawak ang paper cup ng kape. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi, tapat na sagot ni Elias. Pero mas hindi ako sigurado kung anong gagawin nila kina Mara kung hindi ako lalapit. Inabot ni Rico ang maliit na earpiece. Low frequency ito. Hindi nila makikita agad kung i-check man nila gamit lang flashlight at bulsa. Itatago mo sa loob ng tainga, hindi nakalawit. Audio lang kaya kung i-record mula sa vantage point. Kung may bantang diretsong laban, hindi ako pwedeng sumugod. Dalawa lang tayo sa mundo nila ngayon. Hinila ni Elias ang hood ng jacket para bahagyang matakpan ng tainga. Ayokong may heroics ngayong gabi. Gusto ko lang malaman sino talaga ang humahawak sa PC. May na-check na rin akong lugar, dagdag ni Rico, tumingin sa dilim sa gawing kanan. May lumang container doon, medyo mataas. Pwede akong doon pumwesto. Kita ko ang pinto ng bodega, pati ang bakuran. Pag may kakaibang galaw, alam ko, tumango si Elias. Pag tumagal ako ng sobra sa loob, alam kong hindi ka sumama sa kanila ng kusa, putol ni Rico. Pero hanggang kaya, kailangan nating gawin to nang hindi nagkakaroon ng putukan. Kapag nagingay tayo ng wala sa oras, mauuna pa silang umatake sa hindi handa. Huminga ng malalim si Elias at naglakad na papasok sa bakuran ng lumang bodega. Wala siyang dalang cellphone. Iniwan niya iyon kay Rico kasama ang numero ni na Lola Nerissa, Mara at ng barangay. Tanging earpiece at tapang ang baon niya. Sa tapat ng malaking bakal na pinto ng bodega, may dalawang lalaking nakatayo. Matitikas ang braso. Naka-jacket, may nakasukbit na baril sa bewang. Tinitigan siya ng isa, si Guido, na nakilala niya sa Northville. Uy, si Manong Bayani, sarkastikong wika ni Guido. Ang bilis mo namang sumipot. Akala ko magpapakabayani ka muna at tatawag ng pulis.
Kung gusto kong dumiretso sa pulis, hindi ako pupunta rito, sagot ni Elias. Mahinaon pero matigas. Tinapik ni Guido ang katawan niya. Hinanap ang anumang nakatagong gamit. Dumikit ang kamay nito sa tagiliran. Saglit na huminto. Pero dahil wala itong nahawakang baril o cellphone, kumindat lang ito. Malinis, sabi ni Guido. Pasok. Pagbukas ng pinto, sinalubong si Elias ng amoy kalawang, lumang kahon at upos ng sigarilyo. Sa gitna ng espasyo, may isang mesa at 4 na monoblock na upuan. Sa dulo, may lalaking naka-long sleeve. Maayos ang suot pero halata ang lamig. Si Rex manlapas. Sa tabi niya, nakatayo ang 2 tauhan. Sa itaas, may ilang ilaw na kumukurap. Mr. Ordonez, bati ni Rex. Nakangiting hindi umaabot sa mata. Marandang gabi. Huwag kang mag-alala. Hindi pa to yung klaseng meeting na kailangan mo ng kabaong. Sinabi mo nang hindi pa. Balik ni Elias. Ibig sabihin, kaya niyong gawin yun kung gusto niyo. Tumawa si Rex ng mahina. At least, malinaw na tayo sa isa't isa. Umupo ka. Umupo si Elias sa tapat niya, likod sa mahabang pader. Nakikita niya sa gilid ng paningin ang galaw ng mga tauhan. Ramdam niyang kumikislap ang pulso ni Rico sa kabila ng earpiece. Kumusta ang anak mo? Tanong ni Rex. Naglalaro ang daliri sa lighter. Magaling ba siya sa klase? Nanlamig ang batok ni Elias. Nasaan siya? Hindi mo ba napansin? Mayabang na sagot ni Rex. Saka inilabas ang ilang larawan mula sa folder. Yan siya. Papasok sa gate ng eskwela. Naka-backpack. May kaibigan si, ano nga pangalan? Tiningnan niya ang likod ng litrato. Lian. Cute, masipag bumati sa guard. Tinitigan ni Elias ang mga larawan. Klaro ang lente, halatang malapit lang kinunan. Pero wala ni isa sa mga yun ang nagpatakitang hawak nila si Mara. Hindi niyo siya kasama sa mga litrato, mapaklang sabi niya. Ibig sabihin, hindi niyo pa siya nadudukot, sinusundan niyo lang. Mas madaling kontrolin ng taong may takot kaysa sa taong desperadong maghiganti, paliwanag ni Rex, nakangiting malamig. Hindi namin ginagalaw ang anak mo. Mas epektibo siyang buhay kapag hindi ka sumunod. Maraming lugar sa lungsod ang madilim. Hindi namin kailangan siya itago sa bodega. Minsan, isang kanto lang, tapos na lahat. Sabihin mo na ang gusto niyong mangyari, ani Elias. Pilit na pinapakalma ang hininga. Hinugot ni Rex ang isang lumang keypad phone at inilapag sa mesa. Diyan ka naming kokontakin, sabi nito. Gusto namin, sa bawat linggo, magpapasa ka ng 3 bagay. Una, eksaktong schedule ni Brianna Alcantara sa mga araw na wala siyang malaking entourage. Pangalawa, mga pagbabago sa security protocol na ini-implement mo. Pangatlo, impormasyon kung sino-sino ang pinakamalapit sa kanya sa opisina, mga taong pinagkakatiwalaan niya. Gusto niyo akong gawing espiya sa sarili kong trabaho. Mariing tugon ni Elias. In short, oo, nakangiting sagot ni Rex. Isipin mo na lang balik propesyon ka. Yun nga lang, kami ang nagbabayad na yun, hindi gobyerno. At kung faithful ka, hindi masasaktan ng anak mo, ang nanay mo o ang napaka-idealistic mong among babae. Paano kung tumanggi ako? Tanong ni Elias. Nagkibit balikat si Rex, sabay tango kay Guido. Inabot ni Guido ang isa pang folder at ibinato sa harap ni Elias. Sa loob, may photocopy ng lumang mission file niya noon pa. Pangalan niya, unit, mga operasyon sa probinsya. Ilang classified na larawan na akala niya ay matagal nang pura sa mundo. Hindi lang anak at amo ang kaya naming targetin, Mr. Ordonez. Malamig na sabi ni Rex, ikaw rin, isang leak lang sa media tungkol sa madugong nakaraan mo at pwede nang magbago ang tingin sa'yo sa kumpanya. Pwede kang palabasing bayarang gunman na nagkukunwaring security consultant. Gusto mo bang makita yon sa headline? Saglit na tumahimik si Elias. Ramdam niya ang bigat ng pawis sa batok, ang bilis ng tuhok ng puso. Sa loob ng tainga niya, alam niyang nakikinig si Rico sa bawat salita. Hindi ako takot mawalan ng trabaho. Mahinahon pero mababa ang boses niya. Pero takot akong magising na wala na ang anak ko. Yan na nga ang punto, mabilis na sagot ni Rex. Ayoko ng dugo. Mas mahirap linisin yon. Gusto ko lang, sumama ka sa Agos. Kukunin ko na yan bilang oo mo. Tumayo si Rex at lumapit ng bahagya. Nakahawak sa likod ng upuan ni Elias. Wala kang kailangang sabihin ngayon. Uuwi ka. Iisip ka.
Sa loob ng 3 araw, may matatanggap kang text sa keypad na yan. Doon ka sasagot. Kapag wala kaming narinig, well, sana mabilis tumakbo ang anak mo. Sa mismong sandaling iyon, may nag-crack ng pinto sa gilid ng bodega. Palihim iyong bumukas at sumilip ang isang lalaking nakapolo barong. Agad itong pumasok, sinarado ang pinto at mabilis na nilapitan si Rex. Halos mapahinto ang paghinga ni Elias nang makilala ang pamilyar na tindig, ang pamilyar na tono ng boses. Si Gardo Llamas. Bakit ngayon mo lang ako sinabihan na may ganitong usapan? Mariing bulong ni Gardo kay Rex. Kapag nabuking to ni Brianna, pati ako madadamay. Relax, sagot ni Rex. Hindi na nag-aabala pang itago si Elias sa usapan. Mas madali nating makukuha ang galaw nila kapag hawak natin tong si Ordonez. Ikaw ang nagre-rekomenda sa akin dito sa loob, di ba? Hindi ko sisirain yun. Hindi siya simpleng Gardo. Madiing sabi ni Gardo, may koneksyon siya sa kung sino-sinong tauhan sa labas. Kapag kumawala yan, hindi lang kontrata natin kay Samir ang babagsak, pati posisyon ko. Doon nakuha ni Elias ang kumpirmasyon. Hindi lang pala sindikato sa labas ang kalaban. May laig din sa loob ng building na nakatali sa kanila. Kung ganon, singit ni Rex, bahagyang lumingon kay Elias, mas lalo mong kailangang bantayan ang kilos niya, di ba? Hindi tumingin si Gardo kay Elias. Pag sumablay ito, wala na kong kilalang Rex. Madiin niyang sabi, bago tumalikod at umalis muli sa gilid na pinto. Maya-maya, tinapik ni Guido ang palikat ni Elias. Tayo na manong, bago ka pa magbago ng isip at umastang action star. Tumayo si Elias, bitbit ang keypad phone at dahan-dahang lumabas ng bodega. Sa labas, ramdam niya ang malamig na hangin. Pero mas malamig ang bigat ng natuklasan niya. Kahinaan sa loob mismo ng sistemang pinoprotektahan niya. Mula sa madilim na parte ng bakuran sa ibabaw ng lumang container, bahagyang gumalaw ang anino ni Rico. Tahimik itong bumaba at sinabayan si Elias sa paglalakad papalayo sa bodega. Kunwari, 2 ordinaryong lalaking galing lang sa overtime. Nakuha ko lahat, bulong ni Rico. Sapay abot ng tunay na cellphone ni Elias. Klaro ang boses, may muka, pati pasok ni Gardo, malinaw. Hindi na chismis to pare. Hindi pa rin ito kasing tigas ng bala, sagot ni Elias. Pero sapat na itong ipangtayo ng depensa. Ang tanong, sagot ni Rico, kanino natin unang ipapakita? Pulis, media o mismo kay Brianna? Hindi agad sumagot si Elias. Sa isip niya, lumitaw ang mukha ni Mara. Ang sigaw ng boses ni Lola at ang seryosong tingin ni Brianna sa rooftop nung gabing nag-usap sila. Sa taong may pinakakarapatan at pinakaposibleng makatulong, wika niya sa huli. Kay Brianna muna. Bago tayo tumakbo sa mundo na hindi natin kontrolado, kailangang solid ang mundo sa loob. Habang papunta sila sa terminal para sumakay ng jeep, nag-vibrate ang cellphone ni Elias. Isang bagong text mula sa numero ni Mara. Pa, nasa bahay na po ako. Sorry kung nag-alala kayo. May napansin po akong parang nakamotor kanina, pero sumingit na sa traffic. Okay lang po ako. Love you pa. Parang may mabigat na batong naalis sa dibdib ni Elias, pero agad rin itong napalitan ng mas malalim na determinasyon. Hindi pa hawak ngayon ng mga kalaban ang anak niya, at gagawin niya ang lahat para hindi na umabot pa sa puntong iyon. Sa gabing iyon, habang natutulog si Mara sa tabi ni Lola, tahimik na nakaupo si Elias sa sulok ng bahay, hawak ang keypad phone sa isang kamay at ang lumang ID niya sa kabila. Sa labas, maririnig ang malayong ingay ng syudad, parang alon na hindi na natutulog. Alam niyang sa mga susunod na araw, hindi lang siya magiging security consultant o ama, kailangan niyang maging sandata at kalasag ng sabay. Para sa anak niya, para sa ina, at para sa babaeng bilyonaryong nagtiwalang, kaya niyang gawing ligtas ang mundong dati siya ring sumira sa kanya.